Mateo, ang henyo. Credit to the author. M. 1791 hanggang 1800. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kumunat ang noo ni Mateo. Agad na bumagsak ng husto ang magandang impresyon niya kay Allen. Wala siyang intensyong guluhin si Queenie, ngunit iginiit ni Queenie na makipagtulungan sa kanya. Naniniwala si Mateo na sa lakas ng Immortal Abode Sect, imposibleng hindi malaman ang tungkol sa intel na ito. Pero binalaan pa rin siya nito. Nang makita ni Allen ang ekspresyon ni Mateo, sinabi niya ng may malamig na ngiti, huwag mong isipin na kahanga-hanga ka dahil mataas ang iyong talento. Minsan, ang talento ay isa ring uri ng orihinal na kasalanan. Kahit na ito ay ang Soaring Flower Sect, ang Cloud Sword Sect, o ang ating Immortal Abode Sect, ang pagnanais na patayin ka ay kasing simple ng pagdurog sa isang langgam. Tulad ng dati, kung hindi dahil kay Bale, kung hindi dahil sa aking pagtakbo, patay ka na ngayon. Samantalang ang maaari mo lamang itago sa likod ng isang babae, galit ngunit walang kapangyarihan. Naging malamig ang tingin ni Mateo, at ang bakas ng magandang impresyon kay Allen ay naglaho rin kasama nito. Medyo matalas ang mga salitang ito. Ang kaiabangan mo ay dahil mayroon kang makapangyarihang paksayon sa likuran. Kung gayon, masasabi kong napakaawa-awa mo. Ang iyong walang kwentang pakiramdam ng pagiging superior ay hindi karapat-dapat banggitin sa harap ko. Isa pa, kung anong relasyon mayroon kami ni Miss Bale, hindi ba ikaw ang dapat mag-alala tungkol dito sa ngayon? Sarili niya lang ang pag-aari niya. Malamig na sabi ni Mateo. Maliban na lang, hindi nagalit si Allen dahil sa mga sinabi ni Mateo, ngunit ngumisi siya at sinabing, ito ba ang kaawa-awang pagpapahalaga mo sa sarili? Relax ka lang, malapit mo nang makita kung gaano kalupit ang realidad. Hindi naman kulang sa mga henyo ang Shadow Moon Sect. Bale, Terena, Senior Apprentice Sister. Hindi pa tapos ang assessment. Pero ayaw pumunta ni Queenie at nagdahilan. Nalungkot si Allen at sinabi, ang mga kristal ng demonyong nasa iyong mga kamay ay sapat na para makapasa sa pagtatasa, hindi mo na kailangang magtagal pa. Pagkatapos magsalita, hindi nagbigay ng pagkakataon si Allen na magpaliwanag at pilit na inilayo si Queenie. Pagkatapos umalis ng lahat, muling samuka si Mateo ng malaking dugo. Chen Croswell, di ba? Naalala ko na ang sama ng loob ko ngayon. Malamig na sabi ni Mateo. Gaano kalakas ang suntok ng isang First Firmament Celestial Deity? Ganito lang ang nangyari kay Mateo. Kung iba pa iyon, malamang patay na sila hanggang sa wala nang matitira kahit nalatak sa oras na ito. Nang sandaling iyon, ginamit ni Mateo ang batas pangkalawakan, na nagdidirekta sa karamihan ng puwersa palabas. Doon niya naiwasang mamatay ng halos walang buhay. Mahirap ilarawan ang mga panganib na kaakibat nito. Sa Divine Dao Realm, ang bawat pangunahing realm ay isang patong ng kalawakan. Ang kapangyarihang pandaigdig ng mga martial artist ay nagbago mula sa dami ng pagbabago patungo sa kwalitatibong pagbabago. Mula sa isang maliit na mundo, nagbabago tungo sa isang tunay na mundo, umuunlad ang napakaraming buhay, nagiging soberano ng isang mundo. Ang Celestial Deity Realm Powerhouse ay kung kailan nagsisimulang manganak ang isang tao ng napakaraming buhay. Nang tunay na nagkaisa ang maliit na mundo, malapit nang mabuo ang lahat ng buhay, ito rin ang panahon nang ang isang tao ay nakarating sa True God Realm. Kaya naman, ang Celestial Deity Realm, kahit na isang First Firmament Celestial Deity lamang, ay isa ring di magapi na pag-iral para sa mga nasa Divine Lord Realms. Para maiwasan ni Mateo ang ataking ito, talagang lubhang mapanganib ito. Mag-isa, nakahanap si Mateo ng liblib na lugar para gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ng ilang araw, at isang buwan na ang nakalipas, lumabas si Mateo mula sa Shadow Moon Mountain Range. Pagbalik sa tarangkahan ng bundok, malinaw na mas kaunti na ang bilang ng mga tao sa plaza. Hindi ipinagbawal ng pagsusuring ito ang pagpatay. Maraming mga disipulo ang nawala ng buhay sa bibig ng mababanges na hayop o namatay sa kamay ng ibang tao. Ang mga taong kayang mabuhay ay pawang mga makapangyarihang tao. Siyempre, kung hindi dahil sa marahas na intervention ni Chen Croswell, si Hanlon na tinaguri ang henyo nito ay kailangang manatili sa Shadow Moon Mountain Range magpakailanman. Dahan daw ang ibinuko ng matandang lalaking namamahala sa pagtatasa ang kanyang bibig at sinabing, ngayon, ibigay mo na ang lahat ng iyong mga kristal ng demonyong langit.
Pagkatapos mong mapatunayan, natural na iaanunsyo ng matandang ito ang mga ranggo. Ang mga kristal ng demonyong langit ni na Queenie at Mateo ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Mateo sa lahat ng oras na ito. Sa oras na ito, dahan-daang lumabas si Mateo sa karamihan at iniabot ang singsing na inilabas ng sekta sa isang disipulo ng Miscellaneous Affairs. Nang makitang lumabas si Mateo, agad na nagsimula ang mahinahong talakayan sa karamihan. Iyon ang lalaking nakipagtulungan kay Senior Apprentice Sister Bale. Napakaswerte niya, nakapasok talaga sa ikalawang round ng nakahiga. Hey! Walang silbi ang minsanang swerte. Ang pangalawang round ang tunay na pagsubok. Sa lakas niya, imposibleng makapasa. Sok-sok! Kung magpapalipas ka ng gabi kasama si Senior Apprentice Sister Bale sa bundok, papatayin mo pa ako at papayag din ako. Hindi kumalat ang balita tungkol sa malaking labanan ni na Mateo at Amber. Ito ay tungkol sa lahing Soaring Flower at lahing Cloud Sword, ang reputasyon ng dalawang pangunahing puwersa. Paano nila nagawang basta na lang pag-usapan ito? Bagamat malakas ang lahi ng Devil Elephant, kumpara sa tatlong malalaking paksayon, mas mahina pa rin ito. Bukod dito, may kinalaman din ito sa reputasyon ng sariling lahi ng Devil Elephant. Ang isang napakalakas na paksayon ay natalo sa kamay lamang ni Mateo, paano sila magkakaroon ng mukha? Nagbasta ng gag order ang lahi ng Devil Elephant na hindi dapat banggitin ng lahat ang mga pangyayaring naganap noong araw na iyon. Kasama rin si Queenie sa karamihan. Nang tingnan ang likuran ni Mateo, naging komplikado ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang mga titig ni na Chen Croswell, Amber, Hanlan, at ang iba pa ay patuloy ding sumusunod kay Mateo, puno ng puot. Sa sandaling pumasok si Mateo sa labanan, halos siya na ang naging sentro ng atensyon ng lahat. Tumingin ang matandang lalaki kay Mateo nang may pagtataka sa mukha. Ano ba ang ginawa ng batang ito? Bakit ang daming taong pumupuna sa kanya? Di nagtagal, isinumite na ng lahat ang kanilang mga singsing para sa imbakan. Pagkatapos ng ilang pagsisiyasat, tinawag ng matandang lalaki si Bryson sa kanyang tabi at sinabing, Chen Croswell, ikaw na ang mag-anunsyo ng mga resulta. Yumuko si Bryson at sinabing, Opo, Deacon Hong. Pero, nang mapunta ang tingin niya sa listahan ng mga pangalan, hindi mapigilan ang ekspresyon niya na maging napakapangit. Nakakagulat na ang unang pwesto ay sina Queenie at Mateo, ang kombinasyong ito. Ang songgit na lalaking ito, paano siya nakakuha ng napakaraming kristal ng demonyong langit? Sa pagsasama nila ni Queenie, ang dami ng kristal ng demonyong langit na nakuha nila sa huli ay mas marami pa pala kaysa sa natitirang 5 nasa itaas. Nag-aalangan si Bryson na tanggapin ito sa kanyang puso. Kailangang malaman ng isa, sa sitwasyon ng pagsasama-sama, hindi lamang kailangang bawasan ng malaki ang bilang ng mga kristal ng langit na demonyo, kailangan pang hatiin ng pantay sa kanilang mga kasamahan sa koponan. Sa ganitong paraan, para sa mga koponan na gustuhin ang makuha ang unang pwesto, doble ang hirap. Ang normal na sitwasyon ng mga pangkat ay lahat ng mga disipulo na hindi malakas ang lakas. Dahil kailangan nilang harapin ang hindi tiyak na panganib. Ang mga disipulong tunay na may lakas ay nakaramdam ng pagbaba sa kanilang dignidad na bumuo ng mga pangkat. Bakit? May problema ba? Tanong ni Deacon Hong nang makita niyang matagal na hindi umiimik si Bryson. Nagbago ang ekspresyon ni Bryson at dali-daling sinabi, walang problema. Naalala niya ang kanyang isipan at sinimulang basahin ang mga resulta. Unang pwesto, Queenie, Mateo, dami ng malalangit na demonyong kristal, 223 piraso bawat isa. Pangalawang pwesto, Hanlan, dami ng malalangit na demonyong kristal na 83 piraso. Ugong. Isang kaguluhan ang biglang sumiklab sa ibaba. Nagulat din ang Deacon Hong, nakatingin kay Bryson nang hindi makapaniwala, naghihinalo kung mali ba ang nabasa niya o hindi. 223 piraso ng malalangit na demonyong kristal. Isa pa, ito ay pagsasama-sama, ang bilang na ito ay sobra. Bukod pa rito, ang dami ng mga kristal ng langit na demonyo ay na-convert sa mga kristal ng langit na nasa huling yugto ng ranggo 4. 10 piraso ng middle stage rank 4 Heavenly Demon Crystal ang maaaring ipalit sa Heavenly Demon Crystal ng isang late stage rank 4. Nangangahulugan din ito na ang dalawang taong ito ay nakahuli ng hindi bababa sa 1,000 mababanges na halimaw na nasa ika-4 na ranggo. Ang paggawa ng ganito kalaki sa loob ng isang buwan ay sadyang kamangha-mangha.
Dati, ang unang pwesto ay 80 hanggang 70 piraso lamang ng mga kristal ng demonyong langit. Ang pares ng magagandang mata ni Queenie ay tumingin kay Mateo nang hindi makapaniwala, na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Biglang nanginig ang kanyang magandang katawan, may naisip, hindi sinasadyang nanikip ang kanyang mga mata. 1792. Hindi sana. Pumunta ang lalaking ito sa Silk Cloud Canyon, di ba? Ang Silk Cloud Canyon ay isang napakadelikadong lugar sa Shadow Moon Sect. Para sa mga martial artist ng Divine Lord Realm, katumbas ito ng isang bawal na lugar. Ang lugar na iyon ay mayroong 10,000 Blackwater Salamander. Ang mga Blackwater Salamander na iyon, ang mga mahihina, ay nasa ikatlong ranggo, ngunit ang mga nasa ikaapat na ranggo ay talagang hindi bababa sa libo-libo. Ang mas nakakatakot pa ay mayroon pang ang rank 5 na pag-iral doon. Biglang naalala ni Queenie na minsan silang pumunta ni Mateo sa pasukan ng Silk Cloud Canyon. Noon, gusto sanang pumasok ni Mateo para tingnan ngunit pinigilan siya ni Queenie. Kung iisipin ngayon, doon lang nakakahuli si Mateo ng napakaraming kristal ng demonyo sa langit. Sa kagustuhang makakuha ng napakaraming kristal ng mga demonyo sa langit, malamang ay nakatagpo na ang isang kawan ng mga halimaw. Kung hindi, kahit manggaso ang isa araw at gabi, imposible ring makakuha ng napakaraming kristal ng mga demonyong langit. Maliban na lang, kapag ang isa ay nahulog sa isang kawan ng mga halimaw, may pag-asa pa ba siyang mabuhay? Ang daming Blackwater Salamander na nahuli ni Mateo, hindi ba't ikababahala nito ang rank 5 Beast King? Sa loob ng ilang panahon, si Queenie ay puno ng mga tanong. Sandali lang. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Deacon Hong, at pinahinto niya si Bryson at sinabing, paano nangyaring ganito karami? May mali ba? Sa oras na ito, isang disipulo ng Miscellaneous Affairs na nagbilang ng bilang ang dali-daling lumabas sa hanay at sinabi ng may takot at pangamba, sumagot si Deacon Hong, ang disipulong ito ay talagang hindi nagkamali sa pagbilang. Sa loob ng storage ring na ito, mayroong kabuoang 321 piraso ng late stage rank 4 Heavenly Demon Crystals, 2,050 piraso ng middle stage rank 4 Heavenly Demon Crystal. Kung gagawing late stage rank 4, ito ay may kabuoang 526 na piraso. Pagkatapos ay hahatiin ng 50-50 sa dalawang tao, ito ay 263 piraso. Tinanggap ni Deacon Hong ang singsing na imbakan ni Mateo at binilang ito. Totoo nga, walang dagdag at walang kulang. Ngunit ang resultang ito ay labis niyang ikinagulat. Sa napakalaking dami ng malalangit na kristal ng demonyo, ito ay wala pang katulad sa kasaysayan ng Shadow Moon Sect. Hindi niya maiwasang tumingin kay Queenie at nagtanong ng may kuryosidad, Bailey Girlie, anong nangyayari dito? Akmang babuka na sana ni Queenie ang kanyang bibig nang biglang pumutol si Allen, Deacon Hong, nakatagpo si Queenie ng isang kabayong halimaw sa kabundukan. Lumaban siya sa isang madugong labanan ng halos kalahating buwan ng mag-isa bago nakapatay ng napakaraming mababangges na halimaw. At ang kanyang cultivation ay nagkaroon din ng tagumpay sa labanang ito. Naniniwala ako na hindi magtatagal, mararating niya ang kalahating hakbang na celestial deity. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nanginig ang mga mata ng lahat, kasama na si Queenie. Habang nasa isang sulok, direktang natano si Mateo. Walang mag-aakalang siya, isang banal na Panginoon ng Sixth Firmament, ay makakatulong. Gayunpaman, tungkol sa walang hiyang kilos ni Allen, hindi gaanong nagbago si Mateo. Una, ilang beses na hamarang si Queenie sa harap niya, tinulungan siyang makaahon sa kanyang pinagdadaanan. Bagamat hindi gaanong nakaapekto ang ganitong uri ng tulong kay Mateo, kahit papaano ay naiwasan niya ang pagpapakita ng kanyang kahusayan. Siya, si Mateo, ay nagtakda ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng kabaitan at puot. Tinanggap niya ang pabor na ito. Pangalawa, alam ni Mateo na walang gaanong kabuluhan ang mga sinabi niya. Kahit sabihin pa niya, wala ring maniniwala. Siyempre, maaaring may mahulaan silang mga detalye kay Chen Croswell, pero matutulungan ba nila siyang magsalita? Malinaw na hindi. Kung tungkol naman sa layunin ni Allen na gawin ito, alam na alam din ni Mateo sa kanyang puso. Hinihiram lang niya ito para itaas ang katayuan ni Queenie at malampasan ang dalawa pang lahi, habang inaangat ang lahi ng Immortal Abode. Bagamat ang paggawa nito ay walang dahilan para sa labis na kritisismo batay sa pananaw ni Allen, medyo nakakahiya naman ito.
Ang ganitong uri ng pamamaraan ng paggawa ng pugad ng kalapati ay nagpahirap kay Mateo. Gayunpaman, si Queenie ay labis na nabalisa at magsasalita na sana, ngunit nakita niya si Allen na lumingon ng may babala. Agad na nilunok ni Queenie ang mga salita. Napakatalino niya, paano niya hindi malalaman ang layunin ni Allen? Nakokonsensya lang talaga siya sa ginawa niya. Hindi maiwasan ni Queenie na tumingin sa direksyon ni Mateo ngunit natuklasan niya na si Mateo ay parang isang lumang balon na walang mga alon, ang kanyang mukha ay walang kahit kaunting pagbabago, na parang wala itong kinalaman sa kanya. Pero alam niyang galit si Mateo. Sino ba naman ang hindi magagalit kapag nakaranas ng ganitong bagay? Hindi lamang ito usapin ng reputasyon, nariyan din ang isyu ng mga benepisyo sa hinaharap. Natural na makakakuha ng mas maraming resources ang mga henyo. At kung mawawala ang pagkakataong ito na umangat sa kasikatan, walang doubt ang mas mahirap ang landas ng pag-angat ni Mateo. Kung tungkol naman kay Chen Croswell, hindi rin nila maiwasang matuwa nang marinig nila ito. Biglang naglabas si Mateo ng isang mabigat na kababalaghan na ikinagulat nila. Kung bibigyang pansin ng husto si Mateo ng sekta, mahihirapan silang hawakan si Mateo. Sa kabaligtaran, kahit nakahanga-hanga ang talento ni Queenie, hindi pa ito kahanga-hanga sa lawak ni Mateo. Ang talentong ipinakita ni Mateo ay nagparamdam sa kanila ng matinding pressure. Ang pagpili ni Allen sa mas maliit sa dalawang kasamaan, ang paggawa nito ang eksaktong gusto nila. Mukhang natauhan si Deacon Hong nang marinig ito at sinabing, ganito pala talaga. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalakas ang lakas ni Las Bale. Sa bagay na ito, kailangan ko itong iulat sa sekta para malaman. Gaya ng inaasahan, nagpasya si Deacon Hong na iulat ang bagay na ito sa sekta. Pagkatapos magsalita, tumingin pa siya kay Mateo ng may paghamak. Ang ganitong uri ng taong may kaunting lakas ay talagang sumunod kay Queenie at nanalo ng nakahiga, nakuha ang pinakamalakas na battle achievement ng entrance exam ng Shadow Moon Sect, at talagang nanalo ng jackpot. Sige, ipagpatuloy mo ang pagbabasa ng mga resulta. Malamig na sabi ni Deacon Hong. Agad na gamaan ang loob ni Bryson. Ngunit mas lalong lumakas ang kanyang pagbabantay kay Mateo. Sixth Firmament Divine Lord at kaya niya itong gawin sa hakbang na ito, gaano kaya ito kakilakilabot pagkatapos niyang lumaki sa hinaharap. Pero naniniwala siyang hindi na mabubuhay ng matagal si Mateo. Nakikita niyang hindi alam ni Allen ang mga kamangha-manghang nagawa ni Mateo noon pa man. Ang kanyang ginawa ay katumbas ng pagsakit sa kaibuturan ni Mateo. Sa ugali ng batang iyon, talagang hindi siya makakasama ng malapit sa lahi ng Immortal Abode. Sa kasong ito, nasaktan na ni Mateo ang lahat ng tatlong pangunahing lahi bago pa man siya pumasok sa sekta. Pati na rin ang lahi ng Devil Elephant. Hindi naman talaga mahina ang lakas ng lahi ng Devil Elephant. Wala nang dapat pagtuunan ng pansin ang mga resulta sa likuran. Lahat ay humahanga sa lakas ni Queenie at naghihinanakit sa swerte ni Mateo. Sige, lahat, magpahinga kayo ng 3 araw, at pumasok sa ikalawang round ng assessment. Sabi ni Deacon Hong sa malinaw na boses. Nang matapos ito, hinayla ni Queenie si Allen sa isang tabi at nagreklamo, Senior Apprentice Sister, paano mo nagawa yan? Ginagawa mo akong hindi makatarungan at hindi tapat ng ganito. Malamig na ngumiti si Allen nang marinig iyon at sinabing, hustisya at katapatan. Mapapalakas ka ba ng hustisya at katapatan? Malapit na ang Bamboo Grove Martial Conclave, dapat mong hayaang lumakas ang iyong lakas, at kailangang supulan ang iyong mga kalaban ng walang awang. At ang paglitaw ng batang ito ay magpapahirap hulaan ang huling resulta. Kung hindi siya makakarating sa Celestial Deity Realm, ayos lang. Pero kung talagang makakarating siya sa mahigit 200 taon. Sa oras na iyon, sino ang maaaring maging katapat niya? Kung hindi ko lang tinitingnan ang mukha mo, napatay ko na sana siya sa Shadow Moon Mountain Range. May galit na ekspresyon sa mukha ni Queenie. Ngunit nang maalala niya ang malaking tiwala sa kanya ng guro at ang maalab na pag-asa ng sekta, talagang nahirapan siyang pumili. Naisip niya ulit si Mateo, at nakaramdam ng matinding kalungkutan sa kanyang puso. Bakit kinailangan niyang lunukin ang kanyang pride at magtiis ng tahimik, at hindi ipaglaban ang kanyang sarili? Ano ba naman ang iniisip ng lalaking ito? Gustong-gusto niyang pumunta at humingi ng tawad kay Mateo, ngunit binantayan siya ni Allen nang hindi umaalis kahit isang hakbang, dahilan para hindi siya makaalis. 1793.
Pagkatapos ng 3 araw na pahinga at pagpapagaling, ang mga disipulong kalahok sa pagsusulit ay puno ng masayang loob, at muling bumalik sa kanilang tugatog na kalagayan. Lumingon si Deacon Hong sa direksyon ng sekta at direktang yumoko. Magalang na inaanyayahan ni Hong Xiao, ang disipulo ng Shadow Moon Sect, ang Jade Light Drum. Habang nagsasalita, kumuha si Deacon Hong ng isang maliit na bandila, ibinuhos ang banal na asensya dito, at direktang isinaksak ito sa kawalan. Ugong. Ang kawalan ay agad na naglabas ng matinding pagyanig, at walang tigil na mga dagandong. Sa gitna ng gulat na tingin ng lahat, isang malaking tambol ang dahan-daang lumitaw mula sa kawalan. Arg! Ang tenga ko! Ako! Hindi ko na marinig. Ang mga humuhuni na inilabas ng malaking tambol ay nakakagulat hanggang sa sumakit ang eardrums ng lahat. Ang mga medyo mahihinang iyon ay direktang samuka ng dugo dahil nasugatan na ang kanilang mga panloob na organo. Ito. Ang himig ng dakilang daw. Tumaas ang kilay ni Mateo habang bahagyang namangha. Tungkol sa ganitong uri ng misteryosong pakiramdam, hindi na bago rito si Mateo. Noong panahong nangaral siya tungkol sa daw sa lahi ng mga demonyo, minsan niyang na-trigger ang Great Dao Heavenly Melody. Ang tunog na inilalabas ng Jade Light Drum na ito ay nakakamit ng parehong kamangha-manghang epekto sa iba't ibang paraan. Ang Great Dao Heavenly Melody na pinaandar ni Mateo ay kay Alchemy Dao. Habang ang himig ng Jade Light Drum na Great Dao ay lubhang agresibo. Malinaw, ito ay isang Dao na may napakalakas na kapangyarihang pang-opensa. Lihim na nagulat si Mateo sa kanyang puso at sinabi, mukhang kakaiba talaga ang Shadow Moon Sect na ito. Ang Jade Light Drum na ito ay dapat na isang pinakamataas na antas ng mystic treasure ng tunay na Diyos, ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Ang kaunting epekto lamang ng mga panginginig ng ibabaw ng drum ay may ganitong kapangyarihan. Patungo sa ganitong uri ng himig ng dakilang Dao, mahinahong tinanggap ito ni Mateo. Ngunit palihim na pinaikot ni Queenie at ng iba pa ang banal na asensya, na humaharang sa epektong ito. Unti-unting humupa ang mga ingay ng Jade Light Drum. Agad na nakahinga ng maluwag ang lahat. Bahagyang inilibot ni Deacon Hong ang tingin sa lahat at marilag na sinabi, maaari nang umalis ang mga taong samuka ng dugo ngayon. Ang mga taong samuka ng dugo ay pawang walang kapantay na nalulumbay, ngunit maaari lamang silang umalis nang walang magawa. Matagal ko nang naririnig na walang hanggan ang kapangyarihan ng Jade Light Drum, pero hindi ko inaasahan na ganito pala ito kay Tekot. Kung ito ay mapapakawalan, malamang kahit ang mga celestial deity powerhouse ay maaari ding agad na mapatay, tama ba? Tungkol naman sa kapangyarihan ng Jade Light Drum, labis din na nagulat mga taong ito. Pagkatapos umalis ng mga taong iyon, dahan-daang nagpatuloy si Deacon Hong, ngayon, magsisimula na ang ikalawang round ng pagtatasa. Ano man ang paraan na gamitin ninyong lahat, hanggat kaya ninyong patunugan ang Jade Light Drum, maituturing itong nakapasa sa pagtatasa. Ang mga taong makapasa sa pagtatasa ay magiging panloob na disipulo ng aking Shadow Moon Sect. Ang mga taong mabibigo ay magiging mga disipulo ng Miscellaneous Affairs. Kung hindi kayo handang maging disipulo ng Miscellaneous Affairs, maaari rin kayong umalis. Gayunpaman, binabalaan muna kayo ng matandang ito, mamuhay ayon sa inyong makakaya. Ang inyong mga pag-atake, ang Jade Light Drum, ay magbabalik dito ng ilang beses na mas malakas. Maaari nitong direktang ibagsak ang inyong mga pisikal na katawan. Bahagyang ikinabahala ng grupo ng mga disipulo ang mga sinabi ni Deacon Hong. Ang kapangyarihan ng Jade Light Drum na ito ay talagang nakakatakot. Ang pagpalo ng tambol ng walang mga nagawang cultivation ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Sige, ngayon, gumamit kayong lahat ng mga spell ng pabaligtad ayon sa resulta ng unang round assessment, sabi ni Deacon Hong sa malinaw na boses. Ang unang tumakbo sa larangan ay isang napakapayat na lalaki. Para lamang makita siyang tumalon pataas, at dumating sa himpapawid. Samusog sa kanyang kamay, isang pamalo na bakal ang dumapo sa kanyang mga kamay. Walang hangganang astral na cudgel. Iwinaksi ng payat na lalaki ang metal na patpat at sumugod patungo sa Jade Light Drum. Putok. Para lamang makarinig ng sigaw, hindi umunog ang Jade Light Drum, ngunit ang kanyang kanang braso na nakahawak sa patpat ay direktang sumabog at nagkapira-piraso. Nang makita ni Amber ang eksenang ito, mapangot siyang sinabi niya, "Hey, talagang kalokohan." Iniisip ba niya na parang ordinaryong tambol lang ang tinutugtog? Pumili ng metal rod at maririnig mo ang tunog nito.
Nang makita ni Rolly ang eksenang ito, bahagyang nagbago rin ang ekspresyon niya at sinabi sa Mateo sa tabi niya, "Magaling na bata, ang batang iyon kanina lang, hindi naman mahina ang lakas niya. Parang baldado lang talaga siya ng ganoon." Malamig na sinabi ni Mateo, ang sinusubok ng Jad Elite Drum na ito ay hindi ang lakas, kundi ang pag-unawa kay Dao. Ang paggamit ng brute force ay makakamit lamang ang kabaligtaran. Kung mas malakas ang brute force, mas malaki ang counter-shock force. Isa lang ang braso niya na may kapansanan, maituturing na itong magaan. Kung aakyat ka, malamang na saisubog ang buong pagkatao mo sa kawalan. Tumawa si Rolly at sinabing, "Hindi ako magiging kasing tanga niya." Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, "Wala namang problema kung makapasa ka sa pagsusulit. Pero, imposibleng gustuhin mong manalo kay Aris." Namula ang ekspresyon ni Rolly, hindi sinasadyang nagpakita ng isang mapang-asar na tingin. Ang kanilang Thundercloud Sect at ang Devil Elephant Sect ay sinumpaang magkaaway. Sina Rolly at Aris ay panghabang buhay ding magkaaway. Kahit gaano pa siya kahirap magtrabaho, hindi pa rin niya kayang malampasan si Aris. Ito na ang laging tinitibok ng puso niya. "Mateo, huwag mong sampilan ang mukha kapag nananakit ka, huwag mong ipagmalaki ang mga pagkukulang mo kapag nang-aasar ka. Dahil sa mga ganyan mo, lalo akong naluluha." Malungkot na sabi ni Rolly. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Tuturuan kita ng isang galaw na magpapahintulot sa iyo na talunin si Aris, ano sa palagay mo?" Nagliwanag ang mga mata ni Rolly at nasa sabik niyang sinabi, "Talaga? Huwag mo akong lokohin. Kung hindi, hindi na tayo magiging magkapatid." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Para saan ka niloloko? Ang round na ito ay kasing dali lang ng pag-abot ng kamay ko sa akin." Nang lumabas ang mga salitang ito, hindi lang si Rolly, maging ang fan niyang sa tabi ay nagpakita rin ng mga nagdududang tingin. Hindi alam ng dalawa ang nakamamanghang pagganap ni Mateo sa Shadow Moon Mountain Range at natural lamang na hindi nila alam ang tunay na lakas ni Mateo. "Mateo, medyo mayabang ang mga salitang yan, di ba? Kahit na nakuha mo ang unang pwesto sa unang round, itong ikalawang round ng Jad Elite Drum, kahit ang unang pwesto, hindi rin naman ganoon kadali," sabi ni Fan Yang. Ang mga salitang ito ay sinabi ng may pagtatakip, ngunit ang totoo, sinasabi nito na sinamantala talaga ni Mateo ang mga tao sa unang round, at hindi siya ang tunay na nanalo. "Ang lakas mo noon, wala ka bang kahit anong marka sa puso mo? Hinaipan mo ang sarili mong trompeta, bakit hindi ka umihi at tumingin din sa refleksyon mo?" Hindi tumanggi si Mateo, bagkus ay nakangiting sinabi kay Rolly, "Kung may tiwala ka sa akin, tuturuan kita. Kung hindi ka naniniwala, kalimutan mo na lang, isipin mo na lang dahil wala naman akong sinabi." Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Rolly. Sa totoo lang, medyo nagdududa siya. Ngunit ang madaig si Aris ay ang matagal na niyang minimithi sa loob ng maraming taon. Bigla siyang nagngingit-ngit at sinabing, "Kapatid, sabi mo, naniniwala ako sa iyo." Tumanggaw si Mateo at bumulong ng ilang salita sa tainga ni Rolly. Nang marinig ito ni Rolly, hindi mapigilan ng mukha niya ang pagpapakita ng pagdududa habang sinasabing, "Napakasimple lang. Gumagana ba?" Tumanggaw si Mateo at nakangiting sinabi, "Hindi alam ng mga nahihirapan, hindi rin mahihirapan ang mga nakakaalam. Hindi naman kasing hirap ng iniisip mo ang pagtatasa sa round na ito." Nagpakita ng kakaibang tingin si Rolly at hindi siya makapagdesisyon ng ilang panahon. Sa oras na ito, maayos din ang pag-usad ng pagsusulit. Pero hanggang sa puntong ito, wala pa ni isang tao ang nakakapasa. May mga tao rin na hindi nang ahas na sumugal nang makita nilang nasusugatan ang mga nasa unahan. Slam! Sampal! Sa wakas, nang mahigit 40 katao ang nagtanghal, may tumugtog ng Jad Elite Drum sa unang pagkakataon. Kasing hina lang ng ugong ng lamok ang tunog na ito. Mahirap ding sabihin kung maituturing ba itong may tunog o hindi. Ding Yuan, Tier 0. Pasado ka sa pagsusulit. Sa pagkakataong ito, malinaw na sinabi ni Deacon Hong. Malinaw na kayang-kaya ni Deacon Hong na magpasya kung sino ang makakapasa sa pagsusulit gamit ang maliit na bandilang iyon. Halos maaaring baliwalain ang Tier 0. Ngunit ang magawa ito sa hakbang na ito ay talagang hindi rin madali. Unti-unti ring dumami ang mga taong lumahok sa pagsusulit sa likuran, iyong mga nakapasa. Ngunit ang karamihan ay pawang Tier 0 o Tier 1.
Hanggang sa makapasok sa top 100, saka lang lumitaw ang isang Tier 2 disciple. 1794. Servius, ikatlong baitang. Nakapasa sa pagtatasa. Iris, ikaapat na baitang. Nakapasa sa pagtatasa. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Deacon Hong, agad itong pumukaw ng sunod-sunod na bulalas. Nakarating na nga si Iris sa ikaapat na baitang. Hindi lang basta ipinagmamalaki ang pagiging numero unong tao niya sa lahi ng mga Devil Elephant. Kung ikukumpara, si Rolly ng Thundercloud Sect ay mas malala. Ang henyo na inalagaan ng Thundercloud Sect sa pagkakataong ito ay masyadong mahina. Hindi naman sikreto rito ang mga suma ng loob sa pagitan ng mga sekta sa antas ng Celestial Deity. Lahat sila ay nagmula sa mga sekta na nasa antas ng Celestial Deity. Tungkol sa mga bagay ni na Iris at Rolly, lahat ay malinaw. Napakapangit ng ekspresyon ni Rolly. Akala niya ay si Iris na ang pinakamaraming nasa peak Tier 3. Hindi niya inaasahan na aabot pala si Iris sa Tier 4. Sa ganitong paraan, napakatindi ng pressure na nararanasan niya. Hindi mahalaga kung matalo siya, ngunit sasabihin ng mga tao na ang Thundercloud Sect ay mas mababa kaysa sa Devil Elephant Sect. Sa katotohanan, ang dalawang dakilang sekta ay may kanya-kanyang merito. Mabilis lang ang pag-unlad ng Devil Elephant Sect nitong mga nakaraang taon, at bahagya nang nagpakita ng mga kalakaran ng pagsakop sa Thundercloud Sect. Kaya naman, ayaw nang lalong matalo ni Rolly. Lumapag si Iris mula sa himpapawid at sadyang nilampasan si Rolly at nakangising sinabi, "Rolly, nakapasok na ako sa ikaapat na baitang. Alam kong hindi ka kumbinsido, kaya huwag kang bababa pa rito." Nagbago ang ekspresyon ni Rolly at bumukas ang bibig, gusto sanang pumatol. Pero wala talaga siyang kumpiyansa. Kung ilalabas na niya ang malaking usapan ngayon, kung hindi niya ito magagawa agad-agad, mas nakakahiya pa iyon. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Mateo, "Hindi ka mahihirapan, kapag umakyat si Brother Han maya-maya, mas mataas lang siya sa iyo at hindi mas mababa sa iyo." Ang tatlong magkapatid na Zhao at si Rolly ay mga walang awang kaaway. Bumaba lamang siya dahil gusto niyang magpasikat kay Rolly, kaya hindi niya napansin na nandito pa rin pala si Mateo. Nang marinig ang sinabi ni Mateo, hindi napigilan ni Iris ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Sa mga katulad niya lang. Hindi ko ba alam kung gaano siya kagaling. Itinaas ni Iris ang kanyang batok at mariing nakipagtalo. Natatakot siya kay Mateo, pero hindi ibig sabihin noon ay natatakot din siya kay Rolly. Matapos lumaban ng wala pang kalahati ng kanilang buhay, hindi pa rin ba niya alam ang lakas ni Rolly? Malamig na sinabi ni Mateo, "Ang sinusubukan ng Jad Elite Drum na ito ay ang potensyal at hindi ang lakas. Ang lakas mo nga ay mas malaki kaysa sa kanya, pero hindi ibig sabihin nito ay mas malaki ang potensyal mo kaysa sa kanya." Nang marinig ito ni Iris, may paghamak na sinabi niya, "Siya lang. Kung malampasan niya ako, puputulan ko ang ulo ko para sipin niya ng parang bola." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Hindi na kailangan yan. Kung kaya kanyang malampasan, sumigaw ka sa harap ng napakaraming tao para hindi maging epektibo ang Devil Elephant Sect ng 3 beses. Manggahas ka ba o hindi?" Nang marinig ni Iris ang mga sinabi ni Mateo, hindi napigilan ng ekspresyon niya ang pag-iyak. Ito ay pagtaya sa reputasyon ng sekta, hindi niya responsibilidad na hindi maging maingat. Nang makita ni Mateo ang hitsura nito, malamig niyang sinabi, "Mukhang wala kang gaanong tiwala sa sarili mo. Kaya, kapag hindi pa lumalabas ang mga tao sa entablado, huwag kang mag-post dito. Maraming mas malakas pa sa iyo." Nang makitang natigilan ni Mateo si Iris sa ilang salita, hindi napigilan ni Rolly ang labis na pagkasabik. Natural lang na alam niyang hindi niya matatalo si Iris. Pero dahil nagawa niya itong pasayahin, masaya rin siya. Malamig na ngumiti si Iris nang marinig iyon at sinabing, "Nini mo ba ako? Sa tingin mo ba ay madali akong mahuhulog dito?" Ngumiti si Mateo at sinabing, "Kahit man ako'y mang-aasar o hindi, isa kang walang lakas ng loob na taunan. Hindi ka nangangahas tumaya, hindi ba't dahil pa rin sa wala kang kumpiyansa? Tingnan mo, nangangahas akong sabihin na kapag natalo ako sa iyo, magpapakamatay ako sa harap ng mga tarangkahan sa bundok ng Shadow Moon Sect para pagbayaran ang aking kasalanan. Pero ikaw, huwag kang manggahas." Ang ekspresyon ng mukha ni Iris ay naging napakapangit.
Siyempre, ang lakas ng loob mong sabihin iyan. Paanong matatalo sa kanya ang isang walang kapantay na henyo na pinagsasama ang batas spatial at batas sword daw? Mas malakas pa ang lalaking ito kaysa kina Amber at Hanlan. Hahaha. Talagang taunan ka, para hindi ka man lang manggahas na sumang-ayon dito. Kung ayaw mong sumang-ayon, tumabi ka na lang, huwag kang maging masama sa paningin. Kahanga-hanga ba ang Tier 4? Tumawa rin ng malakas si Rolly at sinabing. Dahil minamaliit siya ni Mateo, pakiramdam niya ay wala siyang init ng ulo. Pero dahil sa ganitong pagkamuhi ni Rolly, hindi na niya ito matiis pa. Rolly, tataya ako, tapos tataya ka rin. Kapag natalo ka, sisigaw ka rin ng 3 beses na walang kwenta ang Thundercloud Sect. May lakas ka ba ng loob? Tanong ni Aris nang may malamig na ngiti. Namula ang ekspresyon ni Rolly nang marinig niya ito. Para bang may nakabara sa lalamunan niya. Nang makita ni Aris ang sitwasyon, sinabi niya kay Mateo nang may malamig na ngiti, kita mo. Siya ang walang lakas ng loob, hindi naman sa wala akong lakas ng loob. Nang marinig ito ni Rolly, uminit ang ulo niya. Sabi niya, kung gayon, sino ang kinatatakutan nino? Nagulat si Aris sa loob-loob niya, ngunit naisip niya ito, imposibleng matalo siya kay Rolly. Hindi mapigil ang magdilim ang kanyang mukha habang sinasabi, sige, gusto kong makita kung kaya mo ba talagang maging isang phoenix mula sa pagiging inahin. Pawawalan ko ng mukha ang iyong Thundercloud Sect sa harap ng lahat. Naayos na ang bagay na ito ng ganito. Ngunit mabilis ang tibok ng puso ni Rolly. Wala talaga siyang gaanong kumpiyansa na mapanalunan si Aris. Mateo, medyo sumobra ka. Kapag natalo si Rolly, hindi na niya maiangat ang ulo niya sa Shadow Moon Sect sa hinaharap. Magiging target siya ng pang-iinsulto. Seryosong sabi ni Fanyang. Malinaw na galit siya. Malapit ang relasyon ni Fanyang at Rolly. Nang makitang nag-udyok ng pastahan si Mateo sa pagkakataong ito, nag-alab ang galit sa kanyang puso. Kung matatalo si Rolly, lubusan siyang itatakwil ng mga tao ng angkan ng Thundercloud, at ituturing siyang traidor ng sekta. Sa hinaharap, mag-iisa at walang magawa siya sa Shadow Moon Sect. Hindi ito kasing simple ng pagsigaw ng 3 beses. Masyadong malaki ang mga implikasyon sa hinaharap. Kung magsasalita man ng hindi ka nais-nais, ang pastahan na ito ay maaaring direktang sumire sa kinabukasan ni Rolly. Bukod pa rito, wala talagang makitang pag-asa si Fanyang na manalo si Rolly. Ang pamamaraang sinabi ni Mateo na ituturo niya kay Rolly, ay masyadong pesimistiko rin tungkol dito si Fanyang. Kung ang casual na pagtuturo ay kayang labanan ang kalangitan, hindi ba't magiging katawa-tawa ang pagtatasa ng Shadow Moon Sect? Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, balikan mo at pag-isipan mo. Kung mananalo si Rolly, hindi na maitataas ni na Aris at ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga ulo sa Shadow Moon Sect sa hinaharap. Sa mismong oras na ito, sumigaw ang isang disipulo ng Miscellaneous Affairs, susunod, Rolly. Nagbago ang ekspresyon ni Rolly, parang may tumubong ugat sa isang pares ng mga binti, at hindi na talaga naglakas loob na lumabas. Nang makita ni Aris ang eksenang ito, mas lalo siyang natiyak sa kanyang puso na hindi ito magagawa ni Rolly. Sa simula, mas mababa na sa kanya si Rolly. Marahang tinapik ni Mateo ang balikat ni Rolly at nakangiting sinabi, tandaan mo, gamitin mo ang paraan ng pag-drum na itinuro ko sa iyo, hindi ka matatalo. Medyo bumilis ang tibok ng puso ni Rolly habang sinasabi niya, ito. Gagana ba talaga ito? Tumanggaw si Mateo nang may walang pakialam na tingin. Ngayong mahirap nang bumaba mula sa likuran ng isang tigre, alam ni Rolly na wala na rin siyang daan palabas. Pinatatag niya ang kanyang loob, tumalon siya at nakarating sa kalangitan. Biglang lumingon si Rolly, nakaharap sa Jad Elite Drum, habang lalong lumalaki ang kanyang tiyan. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, ang kanilang mga mukha ay naging lubhang kaakit-akit. Lalong namula ang kutis ni Aris nang humagalpak siya ng malakas na tawa at sinabing, hahaha. Talagang pinapatay mo ako sa kakatawa. Hindi naman siguro iisipin ng lalaking ito na gumamit ng utot para patunugin ang Jad Elite Drum, di ba? Namula ang mukha ni Queenie at hindi niya mapigil ang tumalikod. Sa ibaba, sunod-sunod din ang pangungutya. Nagalit si Fanyang hanggang sa nagalit ang kanyang ekspresyon at tinanong si Mateo, ito ba ang ideyang ibinigay mo sa kanya? Gusto mo ba siyang gawing katatawanan ng mundo? Pao!
Hindi pa natatapos ang boses ni Fanyang nang marinig ng malinaw ang isang malakas na utot sa buong plaza. Gayunpaman, hindi pa nawawala ang ngiti ng lahat nang kumalat ang mas malakas na tunog ng tambol. Dong! 1795. Dong! Isang nakakayanig na tunog ng tambol ang kumalat, nakakagulat hanggang sa sumakit ang eardrums ng lahat. Lahat ng mga tumatawa pa rin kanina, pagkatapos marinig ang tunog ng tambol, ay lubhang nagbago ang kanilang mga mukha. Hanggat hindi tangang isang tao, masasabi nilang ang tunog ng tambol na ito ang pinakamalakas hanggang sa puntong ito. Natulala ang lahat, walang mag-aakalang ang utot ni Rolly ay tumama pala sa Jad Elite drum ng ganito kalakas. Hooray! Napasigaw si Rolly at hindi na talaga makatayo ng maayos, at bumagsak mula sa ere. Ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit. Paika-ika siyang tumayo, at tila namumula ang kanyang mukha dahil sa pananabik. Tumakbo siya sa harap ni Mateo at sinabi ng may tuwang-tuwa na mukha, napakalaking tulong talaga nito. Hindi mo ako niloko. Natatawang saway ni Mateo nang marinig ito, at sinabing, lumalabas na pakiramdam mo ay niloloko kita noon pa. Nabulunan si Rolly at nahihiyang sinabi, hindi ko sinasadya. Huho, normal lang din ang paghihinala. Tutal, ang pamamaraang ito ay medyo pantasya, nakangiting sabi ni Mateo. Sa tabi, gulat na gulat si Fanyang hanggang sa hindi na siya nakapagsalita. Puno ng hindi makapaniwalang tingin ang kanyang mga mata kay Mateo. Ang laking pakinabang talaga ng pointer ng lalaking ito. Tiningnan ni Deacon Hong ang eksenang ito nang may pagtataka. Ito pa rin ang unang beses na nakakita siya ng isang taong gumamit ng ganitong uri ng walang kabuluhang pamamaraan para makapasa sa pagtatasa. Rolly, ikalimang baitang. Nakapasa sa pagsusulit. Ang mga salitang ito ay parang isang mabigat na martilyo na humahampas sa puso ni Aris. Nagngingit-ngit siya at sinabi sa malinaw na boses, Deacon Hong, ako. Hindi ako kumbinsido. Paano siya maituturing na nakapasa sa pagtatasa ng ganito? Sumimangot si Deacon Hong at sinabi sa malamig na boses, kinu-question mo ba ang matandang ito? Nagulat si Aris sa loob-loob niya, ngunit riin niyang ipinagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagkukunwari at sinabing, Deacon Hong, kung ang pag-utot ay makakapasa sa pagsubok, hindi ba't ang ating Shadow Moon Sect ay magiging katatawanan ng mundo? Kumunot ang noo ni Deacon Hong at sinabing, ang ibig sabihin ng pasado ay pasado, hindi maliligaw ng Jad Elite drum ang mga tao. Patuloy kang magsalita ng mahaba at babawiin ko ang iyong mga kwalifikasyon. Nagbago ang mukha ni Aris, paano pa siya makakapagsabi pa nito? Sabi ni Rolly ng mayabang, Aris, hindi ka ba masyadong proud sa sarili mo kanina? Hindi ba't sinabi mong hindi kita malalampasan? Hey, ngayon, aminin mo na ang pagkatalo. Malungkot ang ekspresyon ni Aris habang nagngangalit ang mga ngipin at sinabing, nakakatuwang paraan mo ang pagtugtog ng tambol para magkaroon ka pa rin ng lakas ng loob na banggitin ang postahan. Tila matagal nang hinulaan ni Rolly ang kanyang saloobin at sinabi ng may pang-uuyam, isang bagay na kinumpirma na kahit ni Deacon Hong ay hindi mo kayang tanggihan. Kung makapasa ako o hindi sa pagsusulit, natural na malalaman ito ng maliit na bandilang iyon. Kaya, babawiin mo na ba ang iyong mga sinabi ngayon? Biglang itinulak si Aris sa gilid ng bangin. Medyo maraming tao sa paligid ang nagbigay ng kakaibang tingin, lahat ay nakatingin kay Aris ng may mapanghamak na tingin. Ang kanilang dalaway nagpupustahan na nasaksihan ng maraming tao. Ngayon, babawiin na talaga ni Aris ang kanyang pangako. Nagngingit-ngit si Aris at galit na sinabi, sumusuko na ako, kaya ano ang magagawa mo sa akin? Pero ngumiti si Rolly at sinabing, anong magagawa ko sa iyo? Hey, nakita ito ng lahat, ang mga taong nagmula sa Devil Elephant Sect ay hindi tumutupad sa kanilang mga salita. Walang lakas at nang ahas pa rin siyang tumaya sa akin, natalo siya at hindi kinikilala ang kanyang utang. Ang ganoong sekta ay talagang katawa-tawa. Itong si Aris, hindi ko inaasahan na ganito pala siya kawalang hiya. Lubos niyang nawala ang mukha ng Devil Elephant Sect. Hey, naligaw at ayaw umamin, sino pa ba ang maglalakas loob na lumapit sa ganoong tao sa hinaharap? Agad na pumukaw ng paghamak ang mga sinabi ni Rolly. Ang ekspresyon ni Aris ay sukdulan ng pangit. Nahihirapan siyang bumaba sa tigre matapos itong sakyan. Aminin man niya o hindi, siya ang sumayre sa reputasyon ng sekta.
Nang hindi niya alam ang gagawin, biglang may biglang sumulpat na figure. Sampal. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Aris. Tumingin si Riley kay Aris nang may mapanglo na ekspresyon at galit na sinabi, "Tanga ka, baliw ka ba?" Para talagang pumayag sa ganoong pastahan. Punong-puno ng hinanakit si Aris sa kanyang puso. Paano niya nalaman na gumamit pala si Rolly ng utot at nalampasan siya? Ako. Ipagtatanggol na sana ni Aris ang sarili niya gamit ang sopistikadong pananalita, pero narinig niya ang malamig na sinabi ni Riley, "Ano ka ba? Mula ngayon, hindi ka na miyembro ng lahi ng Devil Elephant ko." Nagbago ang ekspresyon ni Aris at natarante niyang sinabi, "Ito. Paano nangyari ito?" Kapag tinanggihan siya ng lahing Devil Elephant, hindi na siya makakakuha ng proteksyon sa loob ng Shadow Moon Sect sa hinaharap. Sa loob ng sektang ito kung saan ang mga henyo ay sagana na parang mga ulap, napakahirap para sa kanya na magkaroon ng paninindigan. Ngumisi si Riley at sinabing, "Kung hindi, paano mo gustong lutisin ang bagay na ito?" Nabulunan si Aris nang marinig niya ito. Tila ito ang pinakamahusay na paraan para malutas ang problema. Namutla ang ekspresyon ni Aris. Bigla niyang natuklasan na ang kanyang kinabukasan ay naging madilim. At ang pangunahing salarin ay isang postahan. Yung postahan na nasa bag pa, natalo pa pala siya sa huli. Pinanood ni Rolly ang palabas sa gilid, at labis itong nasiyahan. Sa loob ng maraming taon, palagi siyang pinipigilan ni Aris, kaya halos hindi siya makahinga. Hindi niya inaasahan na isang pagkakataon lang pala ang ginamit niya at tuluyang napatumba ang lalaking ito. Kung wala ang lahing Devil Elephant bilang patron, mamamatay ng napakasama ang tatlong magkapatid na Zhao. Tulad ng mga sinabi ni Allen nang bigyan niya ng babala si Mateo, kahit ang talento ni Mateo ay hindi kayang manatiling matatag, lalo na ang isang maliit na Aris. Sa oras na ito, tuwang-tuwa si Rolly sa kanyang puso. Ang kanyang mga titig habang nakatingin kay Mateo ay puno rin ng pasasalamat. Sa totoo lang, ang itinuro sa kanya ni Mateo ay napakasimple lang, ito ay ang hayaan siyang patuloy na magsagawa ng mahusay na mga siklo ng sirkulasyon sa loob ng kanyang katawan gamit ang kapangyarihang pandaigdig, na sa huli ay ilulubog ito sa loob ng dantian. Kapag naipon na ito hanggang sa limitasyon ng katawan, saka mo ito ilabas ng isang beses. Kahit hindi maintindihan ni Rolly kung bakit, malinaw na ginawa niya iyon. Sa isiping pinaghihinalaan niya si Mateo dati, mahihiya talaga siya. Sinasadya ni Mateo na tulungan siyang maalis si Aris dito, ngunit nagduda siya sa intensyon ni Mateo. Biglang bumukas ang bibig ni Fanyang at sinabi kay Mateo, "Mateo, humihingi ako ng paumanhin sa iyo." Sumulyap si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, "Nag-aalala ka sa kapatid mo, kaya mo ginawa iyon. Mabibigo ba akong malaman ang pagkakaiba ng tama at mali? Hindi mo na kailangan ng paghingi ng tawad na ito." Gulat na tumingin si Fanyang kay Mateo, lihim na nag-aalala sa kanyang puso. Ang puso ng batang ito ay kasing linaw ng salamin. "Mateo, natuklasan ko na noong kausap ka ni Aris kanina, parang takot na takot siya sa iyo." Kakaiba para kay Fanyang ngayon lang, nang kaharap ni Aris si Mateo, para siyang ibang tao, na para bang isang nakakatakot na halimaw si Mateo. Ang pakiramdam na ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na kalokohan. Kahit na nakalusot si Mateo, hindi dapat umabot sa puntong matakot si Aris, di ba? Tinuruan namin ng matinding aral ang lalaking iyon ni Queenie sa Shadow Moon Mountain Range, kaya siya ganito, may bahid ng pagdududang sabi ni Mateo. Naliwanagan ang puso ni Fanyang. Ngunit mas lalo siyang nalitaw sa mga sinabi ni Mateo. Maaari kayang mayroon talagang hindi malinaw at hindi kilalang relasyon sa pagitan ni Mateo at Queenie. Nagpatuloy ang pagtatasa, ang mga natitirang tao ay pawang malalakas na manlalaro. Lumabas ang ilang mga figure mula sa Tier 3 at Tier 4. Wala lang talaga kahit isang Tier 5. Hanggang sa gumawa ng hakbang si Amber ay saka lamang niya matatag na nasakop ang ikalimang antas. Halos magkapantay sina Hanlon at Amber, katulad ng pamantayan ng Tier 5. Sa ganitong paraan, nasa ikatlong pwesto na si Rolly sa ngayon. Ito ang hindi kailanman naisip ng lahat. Susunod, Mateo. Pagkakataon na ni Mateo, ngunit hindi siya gumalaw at sinabi kay Deacon Hong habang nakahawak ang mga kamay, "Deacon Hong, maaari bang humiling ang disipulong ito na siya ang huling susubukan?" 1796. May mali ba? Masyadong matigas ang poster ng batang ito, di ba?
Para talagang makipagkompetensya para sa finale kay Queenie. Hey! Walang alam sa lawak ng langit at lupa. Sino ba siya sa akala niya? Agad na nagdulot ng sunod-sunod na hiyawan ang kahilingan ni Mateo. Ang kinakatawan ng katapusan ay lakas at katayuan. Si Mateo ay isang palaboy sa paningin ng lahat, ano ang karapatan niya maging katapusan? Kumunat ang noo ni Allen nang marinig iyon at nagtanong, ano ang gustong gawin ng lalaking ito? Ginagamit niya ang paraang ito para ipaglaban ang kanyang karapatan. Masyado ring parang bata ang batang ito, di ba? Si Queenie ay nalilito rin, hindi alam kung ano ang ginagawa ni Mateo dito. Bahagyang kumunat ang noo ni Deacon Hong at sinabing, patas kayo ng babaeng Bale sa unang pwesto, basta't wala siyang tutol, walang problema. Pagkatapos mag-usap, ang tingin ng lahat ay tumingin kay Queenie. Magsasalita na sana si Allen nang walang pag-aalinlangang sumang-ayon si Queenie, walang problema, mauuna na ako. Galit na ipinadyak ni Allen ang kanyang mga paa, palihim na iniisip na ang babaeng ito ay labis na nag-aalala. Ito na ba ang panahon para sumuko dahil sa paggalang? Huminto si Queenie, at mating sa mataas na lugar, na para bang isang dalagang diwata na bumababa sa mundo ng mga mortal, ang kanyang kagandahan ay higit sa lahat. Ang mga disipulo sa ibaba ay nagpakita ng mga tinging sumasamba. Sumulyap si Queenie kay Mateo ng may komplikadong ekspresyon ngunit natuklasan niyang kasalukuyang nakatingin sa kanya si Mateo ng may ngiti, na hindi sinasadyang ikinagulat niya. Anong gamot ang ibinebenta ng lalaking ito sa kanyang kalabasa? Ibang lasa ang tagpong ito ng dama po ito sa mga mata ng lahat. Pinag-isipan ni Queenie ang kanyang isipan, ang banal na diwa ay bumubuhos sa kanyang katawan. Bigla, inihagis niya ang isang laso na seda, na lumipad patungo sa Jad E light drum na parang kidlat. Dong! Sa ngayon, ang pinakamalakas na tunog ng tambol ang kumakalat. Ang shockwave na nagmumula sa Jad E light drum ay umalangaw-ngaw na parang nabali ang isang patay na sanga mula sa isang puno, na nagpatag sa mga puno sa layong ilang milya patungo sa lupa. Nang makita ang nakakagulat na kaguluhan, kitang-kita ring nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Ang lakas na ito ay higit pa sa 2 taong kayang gampanan ni Amber. Nagpakita ng pagsang-ayon ang mukha ni Deacon Hong nang tumango siya, hindi masama. Hindi masama. Si Queenie, high grade tier 6. Nakapasa sa pagsusulit. Gaman ang ngiti sa mukha ni Allen. Dahil dito, pinigilan ng kanilang Immortal Abode sect ang 2 pang lahi hanggang sa hindi na nila maiangat ang kanilang mga ulo. Bukod pa rito, ang pagganap ni Queenie ay nagbigay din ng matibay na patunay para sa kanyang nakamamanghang unang round. Ngayon, sino pa rin ang maghahinala na hindi iyon kagagawa ni Queenie? Malamang, kahit si Amber ay hindi rin nila ito mapapansin, tama ba? Tumingin siya kay Mateo palayo, at hindi niya mapigil ang mapapangisi. Hanggal na tao, akala mo ba ay kaya mong agawin ang limelight ni Bale ng ganito? Kahit na naiintindihan mo ang spatial law, napakababa ng iyong realm. Pero napakataas ng kailangan ng Jad E light drum para sa cultivation realm. Bagamat nasaksihan niya ang malakas na lakas ni Mateo, hindi naging positibo si Allen para kay Mateo. Siya, bilang disipulo ng Shadow Moon Sect, ay natural na alam ang kapangyarihan ng Jad E light drum. Habang tumataas ang kaharian, mas malalim ang pag-unawa sa Dao, at mas malakas din ang tambol. Kahit mataas ang attack power ni Mateo, napakababa naman ang kanyang realm. Kung gagamitin niya ang buong lakas para atakihin ang Jad E light drum, mas malakas na counter-shock force lang ang mararanasan niya. Kaya naman, ang unang pwesto ni Queenie ay naayos na. Dahil gusto ni Mateo na maging katapusan, ang aksyong ito ay isa lamang katawa-tawang dignidad ng isang lalaki. Ang pagganap ni Queenie ay humanga sa lahat, at ikinahiya rin nina Amber at Hanlon ang kanilang kawalan ng halaga. Noon pa man ay lagi na nilang hinahabol si Queenie. Ngunit ang potensyal nito ay higit pa sa isang antas na mas malakas kaysa sa kanila. Sinabi ni Queenie kay Deacon Hong habang nakahawak ang mga kamay, "Salamat, Deacon Hong." Tumango si Deacon Hong habang nakangiti at sinabing, "Ang galing talaga ng babaeng Bale." Ang high grade tier 6, sa lahat ng assessment ng mga nakaraang season, isa rin ito sa mga pinakamahusay. Sayang lang at hindi ito nakaabot sa tier 7. Sinabi ni Queenie, mas magsisikap pa si Queenie sa hinaharap at hindi niya bibigwin ang sekta. Ngumiti si Deacon Hong at sinabing, "Man, magtanim ng mabuti. Ang Bamboo Grove Martial Conclave ngayon, sana ay magkaroon ka ng lugar."
Bahagyang tumango si Queenie at lumutang pababa. Lumapit si Allen para salubungin kami ng nakangiti at sinabing, Bailey, hindi mo talaga ako binaygo. Pero medyo malamig ang naging reaksyon ni Queenie habang malamig niyang sinabi, Senior Apprentice Sister, may isa pa ring hindi pa umaakyat sa entablado, huwag kang masyadong matuwa ng maaga. Pero walang pakialam na sinabi ni Allen, kahit mataas ang talento ng batang iyon, napakababa naman ang kanyang kaharian. Kahit na mas malakas pa siya kay Amber, imposibleng malampasan ka pa. Bahagyang umiling si Queenie ngunit hindi tumanggi. Pakiramdam niya ay may malalim na kahulugan ang ginagawa ni Mateo. Malamang, hindi ito magiging ganoon ka-simple. Bukod pa rito, malinaw na imposible para kay Rolly na malampasan si Iris, ngunit nakarating siya sa ikalimang antas. At napakaganda ng relasyon ni Rolly kay Mateo. Nagkataon lang kaya ito. Huling isa, Mateo. Pagkatapos ng paulit-ulit na tawag, sa wakas ay si Mateo na ang lumabas sa entablado. Gayunpaman, hindi pa siya lumalabas at nagkaroon na naman ng sunod-sunod na pambabola. Malinaw na minamaliit ng lahat ang kanyang huling bahagi na labis na minamaliit ang kanyang sariling kakayahan. Walang hiya talaga ang lalaking ito, kahit ang lakas ng loob niya ay angkinin pa rin ang katapusan. Hey! Napakabuti naman ni Miss Bale at hindi siya nakikipagtawaran tungkol dyan. Mas lalong lumala ang kalagayan ng lalaking ito. Sixth Firmament Divine Lord, hindi ko alam kung kaya niya itong patugtugin at nang ahas siyang agawin ang posisyon ng katapusan. Sa simula, si Queenie ay isang henyo na kapantay nina Amber at Hanlon sa paningin ng lahat. Ngunit ngayon, ang katayuan ni Queenie sa kanilang isipan ay higit na nalampasan na ang 2 taong iyon. Ang kasalukuyang Queenie ay higit na nagningning kaysa sa iba. Kasama pa ang kanyang mga tinging gumuguho sa kaharian, siya na ang naging Diyosa sa puso ng lahat. Isang Diyosa na hindi maaaring lapastanganan. Pero si Mateo, ang lalaking ito ay talagang nangahas na lapastanganan ang Diyosa at agawin ang kanyang huling posisyon. Natural lang na hindi ito pinansin ni Mateo dahil sa mga nagtatanong na boses na ito. Dahan-dahan siyang lumabas sa karamihan ngunit hindi siya lumipad pataas sa langit. Pagkatapos, marahang pumitik siya, dala ang mahinang simoy ng hangin, patungo sa Jad-E light drum. Ang galaw na ito ay parang pag-aalis ng alikabok. Relax at natural. Ang aksyon na ito ay sadyang nagpagulo sa lahat. Maging ang mukha ni Deacon Hong ay nagpakita ng isang napakaalinlangang hitsura. Ano na naman ang ginagawa ng lalaking ito? Aaminin ko, alam na alam niya talaga kung paano sumikat sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na sensasyonal. Ang ginawa niya ngayon lang ay ang pagpapalo na ng tambol. Walang kahit kaunting pag-alo ng diwa ng Diyos. Alam na ng lalaking ito na ipapakita niya ang tunay niyang kulay kaya sumuko na siya. Dong! Kasabay ng paglakas ng mga mapang-uyam na boses kaysa sa naunang alon, isang nakakapangilabot na tunog ng tambol ang umalangaw-ngaw, na sabay-sabay na natabunan ang lahat ng tunog. Sa buong mundo, tanging ang tibok ng tambol ng Jad-E light drum lamang ang umaalingaw-ngaw. Kapansin-pansing nagbago ang mga mukha ng lahat ng naroroon. Ang tunog ng tambol na ito ay talagang kapareho ng kay Queenie. Muling umarero ang kapangyarihang iyon sa loob ng radius na ilang milya. Lahat ay tumingin kay Mateo nang may matinding takot. Ngunit mas lalo pang natataranta ang mga mukha. Si Mateo ba talaga ang may gawa ng drumbeat na ito ngayon lang? Pero paanong ang ganoong casual at magaan na aksyon ay maaaring magdulot ng ganito kalaking kaguluhan? 1797. Unti-unting humupo ang tunog ng tambol, lahat ay nasa gitna pa rin ng pagkabigla. Dahil walang mag-aakalang magagawa ni Mateo ang eksaktong katulad ni Queenie. Kabilang sa kanila sina Allen at Amber. Nanliit ang mga mata ni Deacon Hong na parang may naiintindihan. Mateo, high grade tier 6. Nakapasa sa pagsusulit. Tumingin siya kay Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang masayang tingin. Naisip ni Deacon Hong sa kanyang puso, ang batang ito ay naiiba sa iba at nakita na niya ang realidad ng Jad-E light drum, pinasimple ang mga bagay sa pamamagitan ng pag-alis ng mga kalabisan, na nagpapagana ng resonansya ng Jad-E light drum gamit ang kapangyarihan ng Great Dao. Mukhang casual lang ito, ngunit sa totoo lang ay hindi ko alam kung gaano karaming beses na mas malalim kaysa sa iba. Ang ibang tao ay nakakita ng 100 hakbang ang layo, ngunit siya ay nakakita na ng 1,000 hakbang ang layo.
Maliban na lang, mukhang medyo nagpipigil pa rin siya, ngunit hindi ko alam kung bakit. Dahil hindi na ipapakita ni Mateo ang kanyang buong lakas, hindi niya kayang husgahan ang limitasyon ni Mateo. Pero walang duda, isa ring henyo si Mateo. Kahit papaano, hindi siya mas mababa kay Queenie. Akala niya noong una ay isa lamang supporting character si Mateo na nakarating lamang sa unang pwesto dahil sa pagsunod kay Queenie. Kung titingnan mo ngayon, napakasama nito. Napakagaling. Gulat na sabi ni Rolly. Kahit na matapos niyang maabot ang ikalimang antas, matagal nang nagbago ang pananaw niya kay Mateo. Nang makita niyang walang kahirap-hirap na nakarating si Mateo sa high grade tier 6, katabi si Queenie, labis pa rin siyang nagulat. Kakaiba ang tingin ni Fanyang. Dati, akala niya ay nagyayabang lang si Mateo nang walang naiisip na draft at ang kilos niya ay magarbo at seryoso, kaya hindi niya ito kayang lapitan. Kung titingnan ngayon, bulag talaga siya. Sinabi ni Mateo na napakadali lang para sa kanya na makapasa sa assessment, at talagang napakadali lang naman ang nagawa niya. Napaka-effortless. Isang casual na pelikula at para itong high grade tier 6, masyadong relax at casual. Dahan daw ang lumingon si Mateo at tumingin sa direksyon ni Allen na may malalim na kahulugan. Nanigas ang buong katawan ni Allen at talagang natigilan sa kahangahangang momentum ni Mateo. Nag-init ang mukha ni Allen. Ginamit ni Mateo ang magaan na suntok na ito at binigyan siya ng isang walang kapantay na malakas na sampal. Masasabi rin ng isang hanggal na tila marami pang natitira sa tangke si Mateo. Pero nakakuha siya ng high grade tier 6. May malalim na kahulugan ang ginawa ni Mateo. Una, tinulungan ni Mateo si Queenie na makamit ang unang pwesto bilang ganti sa pagkakaibigan at katapatan ni Queenie. Pangalawa, ginamit ni Mateo ang pelikulang ito para sabihin sa lahat na siya, si Mateo, ay hindi umaasa kay Queenie para makuha ang unang pwesto. Napakalakas niya. Pangatlo, sinasabi sa kanya ni Mateo, Allen, hindi mo mapipigilan ang aking kalamangan. Hanggat ako, si Mateo, ay handa, kaya kung malampasan ang lahat anumang oras. Isa itong lantara na deklarasyon ng digmaan. Dito na magtatapos ang pagsusulit sa pasukan, kayong lahat ay magiging mga disipulo ng aking Shadow Moon sect simula ngayon. Kahit anong sekta o paksayon ang kinabibilangan ninyo noon, ngayon, iisa na lang ang pagkakakilanlan ninyong lahat, iyon ay ang mga disipulo ng Shadow Moon sect. Sa pagpasok sa aking sekta, ang lahat ay magiging prioridad ng sekta. Kung mayroong anumang pagtataksil sa sekta, pumatay ng walang amnestya. Ngayon, umakyat kayong lahat mula sa tarangkahan ng bundok, natural na may susando sa inyong lahat. Umalangaw-ngaw ang boses ni Deacon Hong sa harap ng gate ng bundok. Ang lahat ng mga disipulo ay may takot na ekspresyon, halatang takot sa mga salita ni Deacon Hong. Walang pakialam si Mateo at walang ipinakitang gulat. Tila maraming paksayon ang Shadow Moon sect, masalimuot at masalimuot ang mga puwersa. Sa totoo lang, pahiwatig lamang iyon na pinahihintulutan ng sekta upang mapataas ang kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo at mapabilis ang pagtaas ng kanilang lakas. Pero, kung may sino mang sisire sa interes ng sekta, tiyak na lilipulin sila ng sekta anuman ang mangyari. Hindi mag-aalaga ng mga henyo ang Shadow Moon sect para sa ibang mga sekta. Mayroong 43 inner disciples na nakapasa sa pagsusulit sa pagtatapos, at 102 miscellaneous affairs disciples. Ang mga taong ito ay opisyal na pumasok sa sekta sa ilalim ng pamumuno ni Bryson. Ang pangunahing tuktok ng Shadow Moon sect ay tumataas hanggang sa mga ulap, walang makitang anumang dulo. Umakyat si Mateo sa hagdan kasama ang mga tao, na parang papunta sa isang mundo ng mga engkanto. At ang kapal ng espiritual na enerhiya ay lalong lumalakas habang tumataas ang taas ng bundok. Ang konsentrasyon pa lamang ng espiritual na enerhiya sa kalagitnaan ng laro ay alam na ng Diyos kung ilang beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong matataas na lungsod ng imperyo. Ang Shadow Moon sect ay mayroong pangunahing tuktok at siyam na subtuktok, na nagpapakita ng anyo ng siyam na bituin na kumikislap sa paligid ng buwan. Lahat ay marilag at dakila. Pakiramdam ni Mateo ay isa itong tunay na mayamang lupain na nagbubunga ng mga mahuhusay na talento. Ang siyam na subpeak ay nasa ilalim ng pamamahala ng siyam na dakilang elder na nagbibigay ng kasanayan. Ang mga disipulong pumasok sa sekta ay kailangang italaga sa ilalim ng pangalan ng isang elder na nagbibigay ng kasanayan.
Siyempre, para lang itong pagiging nasa ilalim nila. Ang mga elder na nagbibigay ng kasanayan ay pawang mga nilalang na nasa antas ng tunay na Diyos, hindi sila makikita ng mga ordinaryong disipulo. Gayunpaman, ang bawat elder na nagbibigay ng kasanayan ay mayroong hawak na rank 6 cultivation method. Kung ang isang tao ay mamumukod tangi sa kanilang pagganap, maaari silang maging personal na disipulo ng elder na nagbibigay ng kasanayan. Sa oras na iyon, matututunan na nila ang isang paraan na maglilinang sa antas ng True God at mga teknik sa pakikipaglaban. Ito ang pinapangarap ng lahat ng mga disipulo. Siyempre, sa isang malaking sekta na nasa antas ng True God, na may mga disipulong umaabot sa 10-10 misyon, at gustong maging personal na disipulo, mas mahirap iyon. Ito ang tanda ng pagkakakilanlan mo. Bata, hinahangaan kita. Bago ka pa man pumasok sa sekta, na-offend mo na ang 3 malalaking paksayon at ang ating lahing devil elephant. Alam mo ba kung ilang elder at deacon ang mayroon ang Shadow Moon sect na pawang nagmula sa 3 pangunahing paksayon na ito? Itinapon ni Riley ang identity token kay Mateo at tumango ng may pagtataka. Natanggap ni Mateo ang token at natuklasan niya na may nakasulat na 2 salitang Chening sa likod. Malamang, nakatalaga siya sa Tianjin Peak. Ayon kay Rolly, ang Tianjin Peak ang pinakamahinang sub-peak. Ang mga kalakasan ng mga disipulo ang pinakamahina, ang mga mapagkukunan ang pinakakulang, at ang paraan ng paglilinang at mga pamamaraan sa pakikipaglaban ang pinakabihira. Mukhang siya nga ang tinarget. Hindi nagkulang sa mga henyo ang Shadow Moon sect. Hindi rin sapat ang kanyang kahangahangang pagganap para matulungan si Queenie na makamit ang kanyang layunin at hindi niya nakuha ang atensyon ng sect. Ito rin ang inaasahan ni Mateo. Ang pagiging nakatalaga sa kahit anong sub-peak ay hindi gaanong mahalaga kay Mateo. Itinabi ni Mateo ang token at malamig na sinabi, anong kinalaman ko niyan? Mga pangalawang uri lang na disipulo na katulad mo ang magkakainteres sa ganitong bagay, di ba? Pangalawa. Hey, sinabi mo ba talaga na ang mga disipulo ng Tianzo Peak ay pangalawang klase? Sinadya itong sabihin ni Riley ng napakalakas, at agad na nagbigay ng sunod-sunod na hindi pala kaibigang mga tingin ang mga nakapalibot. Umiling si Mateo at bumantong hininga, ang sabi ko ay ginagawa mo ang ganitong uri ng pagtanggap sa mga bagong disipulo, isa kang pangalawang uri na menor de edad na karakter sa sekta. Hindi ba't sinasabi mo? Senior Apprentice Brother Song. Hindi ka na rin bata, pero hindi ka man lang makalusot sa Celestial Deity Realm at isa ka pa ring outer disciple. Hindi ko sinabing pangalawang uri ang Tianzo Peak, ang ibig kong sabihin ay pinapahiya mo ang Tianzo Peak. Habang tumatagal ang sinasabi ni Mateo, lalong nagiging pangit ang ekspresyon ng mukha ni Riley. Agad ding natuwa ang mga hindi pala kaibigang titig na iyon. Kung ikukumpara, si Riley ay isa nang matandang binata. Dahil sa kanyang mga talento, kahit na makaabot siya sa Celestial Deity Realm, napakahirap pa ring i-promote bilang isang inner disciple. Tinusok ng mga salita ni Mateo ang masakit na bahagi ni Riley. Dahil nakatalaga si Mateo sa Tianjin Peak, sinasadya niyang suntukin si Mateo, at mabawi ang kanyang mukha sa pagdaan. Hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng malaking pagkawala ng mukha. Ang lason talaga ng bibig ng batang ito. Brota, ang yabang mo talaga. Dahil naaalala ka ng 3 malalaking paksayon ng sabay-sabay, sana mabuhay ka ng 1 buwan. Nagngingit-ngit si Riley at sinabi ng may mapanglo na ekspresyon. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala, Senior Apprentice Brother Song. Mabubuhay ako ng maayos. 1798. Ang pangunahing tuktok ay napakalayo mula sa mga sub-peak. Nakarating si Mateo sa Tianjin Peak gamit ang transmission array at agad na nakaramdam ng pagbagsak sa mundo ng mga tao mula sa langit. Kung ikukumpara sa karikta ng pangunahing tuktok, ang lugar na ito ay malinaw na mas marumi. Mateo, talagang hindi ako patas para sa iyo. Dahil sa talento mo, dapat ay nasa top 3 sub-peaks ka. Inaabuso ng grupong iyon ang kanilang kapangyarihan para apihin ang mga tao at itinapon ka pa nga sa Tianjin Peak. Sa tabi ni Mateo, isang pandak at payat na binata ang nagsabi ng may galit. Ang binatang ito ay nagngangalang Wesley Seng, nagmula siya sa isang hindi kilalang maliit na sekta. Hindi naman masama ang lakas niya, ang Peak 7th Firmament Divine Lord. Sa ikalawang round ng assessment, nakarating pa siya sa Tier 2.
Sa mga disipulong nagmula sa maliliit na sekta, isa na siyang dragon sa mga tao. Sa lohikal na pagsasalita, hindi siya dapat itinapon sa Tianjin Peak, ngunit siya lamang ang naging inner disciple na ipinadala sa Tianjin Peak. Ang iba pang 41 katao ay itinalaga lahat sa iba pang 8 sub-peak. Tungkol sa ganitong uri ng hindi patas na pagtrato, natural lamang na hindi nasisiyahan si Wesley sa kanyang puso. Gayunpaman, lubos na hinangaan ni Wesley si Mateo. Ang simple at casual na pelikulang iyon ay labis niyang ikinagulat. Katulad ng pagiging galing sa isang maliit na sekta, ang potensyal ni Mateo ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanya. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung ginto ito, magniningning ito kahit saan. Nabalitaan ko na ang elder na nagbibigay ng kasanayan sa Tianjin Peak ay nagmula sa isang maliit na sekta. Pero hindi ba't nakapasok din siya sa hanay ng True God Realm, at naging pinuno ng isang rehiyon? Napangiti ng mapait si Wesley nang marinig niya ito at sinabing, gayunpaman, ang Tianjin Peak pa rin ang pinakaluma at pinakawalang kwentang sub-peak, na itinatakwil ng iba pang 8 peak. Sa Shadow Moon Sect, ang Tianjin Peak ay masasabing isang lupain ng pagkatapon. Walang sino man ang handang pumunta sa lugar na ito. Karamihan sa mga pumupunta rito ay hindi mga hinahangad o mga disipulong walang pangkat-pangkat. At ang pagdating dito ay katumbas din ng pagkaputol ng kinabukasan ng isang tao. Napakahirap na magkaroon muli ng magagandang nagawa. Tinapik ni Mateo ang balikat ni Wesley at nakangiting sinabi, kapatid, noong pumasok ka sa Shadow Moon Sect, nakalimutan mo na kung sino ka. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Mateo papunta sa Tianjin Hall. Nanginig ang buong katawan ni Wesley habang nakatingin sa papalayong likuran ni Mateo. Oo, ang sekta niya ay isa lamang di kapansin-pansing sekta sa antas ng Divine Lord, kulang sa mga mapagkukunan, at lubhang kulang sa mga pamamaraan ng cultivation. Ngunit umasa siya sa sarili niyang pagsisikap at naglakad hanggang ngayon ng paunti-unti. Akala niya sa pagpasok sa Shadow Moon Sect, gamit ang kanyang talento, makakaakyat siya sa langit ng sabay-sabay. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong malayo sa kanyang inaakala. Kaya't siya ay nakaramdam ng galit, nakaramdam ng pagkakamali, nadama na ang hinaharap ay madilim at malungkot. Gayunpaman, kung babalikan, kahit na nakarating siya sa Tianjin Peak, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay mas maayos pa rin kaysa dati. Kaya, ano pa ang hindi pa rin niya nasiyahan? Basta't itinuloy niya ang mga nagawa niya noon, balang araw ay makikilala niya ang sarili niya sa mga kasamahan niya, at sampelan ng mabagsik ang mga hambog na iyon. Para sa mga martial artist, bagamat mahalaga ang mga mapagkukunan, ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng isang pusong matatag na naghahanap ng Tao. Kung mawawala ang tunay na sarili, magiging madilim talaga ang kinabukasan. Ginigising ang nananaginip mula sa kanyang pagtulog gamit ang isang salita. Mateo, salamat. Nang tingnan ang likuran ni Mateo, muling naging determinado ang tingin ni Wesley, tulad ng dati. Kapatid na senior apprentice, tayo ay mga bagong disipulo na narito upang tumanggap ng mga tirahan para sa paglilinang. Ito ang aking pagkakakilanlan. Ang Shadow Moon Sect ay itinatag sa isang espiritual na aspeto. Nagbukas ang sekta ng maraming tirahan sa bawat sub-peak at naglatag ng mga array formation na nagbibigay sa mga disipulo ng kakayahang maglinang. Kung mas mahusay ang kakayahan ng disipulo, mas maganda ang kanilang magiging tahanan sa paglilinang, at natural na mas bibilis din ang kanilang paglilinang. Ang Tianjin Peak ay kung saan ang espiritual na ugat ay pinakapayat sa siyam na sub-peak. Ang espiritual na enerhiya ay natural ding pinakapayat. Tiningnan ng disipulong iyon ang mga identity token ng dalawang tao, hindi sinasadyang tumaas ang kanyang mga kilay, at inihagis ang mga token sa mesa ng may kalabog habang tamad na sinabi, Wesley ang tawag sa iyo, di ba? Ang Tianjin Peak ay mayroon pa ring isang huling low-grade level 2 abode. Ito ang token ng abode, sige lang. Itinabi ni Wesley ang token at masayang sinabi, salamat, Senior Apprentice Brother. Senior Apprentice Brother, paano naman si Mateo? Itinaas ng disipulong iyon ang kanyang mga mata at sinabing may peking ngiti, siya. Iyon na ang huling tirahan ng Tianjin Peak. Ang Junior Apprentice Brother na ito ay kailangang abalahin at pumunta sa iba pang mga naligaw na bundok para makapagbukas ng tirahan ng mag-isa.
Habang sinasabi niya, kumuha siya ng isang array flag at inilagay ito sa harap ni Mateo nang nakangiti at sinabing, ito ang array flag ng Spirit Gathering Formation, pumunta ka sa Firecloud Peak ngayon din. Hanggat matatagpuan mo ang Eye of the Spiritual Vein doon at magbukas ng isang abode, pagkatapos ay i-deploy ang array flag, natural na makakapag-ipon ito ng spiritual energy at magiging sarili mong abode. Nagbago ang ekspresyon ni Wesley nang marinig iyon at sinabing, paano naman naging ganito ka nagkataon? Senior Apprentice Brother, narinig ko na ang pagbukas ng tirahan ay lubhang mapanganib. Ang lugar na iyon ay puro tiwangwang na mga tuktok ng bundok, at mababait na hayop sa lahat ng dako. Maraming disipulo ang nalibing doon. Nanlamig ang tingin ng disipulong iyon at sinabi niya, delikado. Delikado ba ang pagbubukas ng tirahan? Ang pangunahing tuktok na ito, siyam na subpeak, ilang daang naligaw na tuktok, alin ang hindi binuksan ng mga disipulo ng Shadow Moon Sect. Bakit may exception pagdating sa kanya? Kakatanggap lang ni Wesley ng mga payo ni Mateo at walang humpay ang pasasalamat niya kay Mateo. Hindi niya matiis na makitang sumubok si Mateo at hindi niya mapigil ang sabihin, Senior Apprentice Brother, bakit hindi mo na lang tingnan ulit? Marahil ay mayroon pa ring mga bakanting tirahan sa mga ligaw na bundok sa lugar na ito. Nang marinig iyon ng disipulo, galit na galit niyang sinabi, kawalang galang. Kung saan ka pupunta, doon ka pupunta, ano ba ang problema? Sabi ko wala, hindi kaya. Gusto mo akong palitan sa tungkulin. Baguhan pa lang si Wesley, paano siya nang ahas na makipagtalo? Nakonsensya niyang sabi, huwag. Senior Apprentice Brother, ano kaya kung ibigay mo ang tirahan ko kay Mateo, magbubukas ako ng tirahan. Nalungkot ang disipulong iyon at muntik na siyang matanggal sa kontrol pero narinig niya si Mateo na kinuha ang watawat ng array at malamig na sinabi, sige, hindi mo na kailangang magmadali. Malinaw na nasuhulan na ang lalaking ito, sinasadya niya akong papuntahin sa Firecloud Peak para magbukas ng tirahan tapos papatayin ng mababanges na halimaw. Naghahanap ka lang ng panluloko kung sasabihin mo sa kanya ang mga yan. Nagbago ang mukha ni Wesley, at saka lamang niya napagtanto. Nagbago rin ang ekspresyon ng disipulong iyon at sinabi niya sa malamig na boses, Punk, ang lakas ng loob mong kausapin ang nakatatandang kapatid mo ng ganito. Tinignan siya ni Mateo nang may pag-aalinlangan at malamig na sinabi, gusto mo na akong patayin, kaya kailangan pa rin kitang kausapin ng magalang. Isa pa. Sino ka ba sa tingin mo, para maging karapat-dapat na tawaging nakatatandang kapatid ko? Ang disipulong nagtatalaga ng mga tirahan ay isa lamang 9th Firmament Divine Lord, kaya hindi pa siya sineryoso ni Mateo. Nanlamig ang ekspresyon ng disipulong iyon at sinabi niya nang may malamig na ngiti, sige, mukhang napaka-proud ng bagong dating. Kung gayon, hahayaan kitang tingnan kung karapat-dapat ba akong maging nakatatandang kapatid mo o hindi. Sa loob ng radius ng pangunahing tuktok at mga sub-tuktok ng Shadow Moon Sect, ipinagbabawal para sa mga disipulo ang pagpatay sa isa't isa. Pero kung may makatwirang dahilan, hindi magiging problema ang pagkilos laban sa isang disipulo kahit sandali. Nakita ng disipulong iyon na si Mateo ay isa lamang 6th Firmament Divine Lord at nang-ahas pa siyang maging bastos sa harap nito. Kaya naman tunay din siyang nagalit. Hindi nakakapagtaka na gustong turuan ng leksyon ni Senior Apprentice Brother Bryson ang lalaking ito, mukhang sanay na sa pagiging mapagmataas ang punk na ito. Habang nag-uusap, biglang lumabas ang aura ng 9th Firmament Divine Lord ng disipulong iyon. Isang sampal ang tumama sa mukha ni Mateo na kasing bilis ng kidlat. Mateo, mag-ingat ka. Seng hindi mo inakalang aatake ang lalaking ito sa sandaling sabihin niya iyon. Huli na para gugustuhin mo pa itong pigilan. Ang kabilang grupo ay ang 9th Firmament Divine Lord, ang kanyang lakas ay higit pa sa isang antas na mas malakas kaysa sa kanya. Sampal. Isang walang kapantay na malakas na sampal ang Damaloy. Diretso siyang sinampal palabas ng disipulong iyon. 1799. May mali ba? Hindi naman lumalabo ang paningin ko, di ba? Isang sampal lang ang nagpalipad sa isang 6th Firmament Divine Lord kaya napatalsik ang 9th Firmament Divine Lord. Kahit nakakaunti lamang ang mga disipulo sa bulwagan, labis pa rin silang nagulat sa eksenang ito. Napahawak ang disipulong iyon sa kanyang mukha, nabuwal na ang kanyang mga ngipin. Nakatingin kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot.
Tiningnan siya ni Mateo at sinabing walang pakialam, pinagpipilitin ka ng mga taong iyon na gumawa ng mga bagay-bagay, hindi ba't sinabihan ka nilang huwag mo akong guluhin? Ikaw ang disipulo na nagtatalaga ng mga tirahan at may autoridad na magtalaga kung saan pupunta ang mga disipulo. Sa simula ay wala rin akong planong tumanggi, ngunit, ikaw mismo ang naghahanap ng bogbog. Kung gayon, hindi ako masisisi. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Mateo ang array flag, tumalikod, at akmang aalis na. Sandali lang. Mateo, sasamahan kita. Biglang sabi ni Wesley. Humarap siya sa disipulong iyon at sinabing, na kahit anong tirahan ng mga aso, ayoko na. Bigyan mo ako ng array flag. Pupunta rin ako sa Firecloud Peak. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, pinapaunta nila ako sa Firecloud Peak dahil talagang mapanganib ang lugar na iyon. Hindi mo kailangang makipagsapalaran sa akin. Pero kalmadong tumingin si Wesley at nakangiting sinabi, mahina ang lakas ko kumpara sa iyo, pero isa lang itong tulong. Isa pa, kung magbubukas ako ng tirahan, gagawin ko na lang itong pagsubok. Sa sandaling narinig ito ni Mateo, naunawaan niya ito sa kanyang puso. Matalinong tao rin si Wesley. Nagbigay siya ng isa o dalawang pahiwatig at natagpuan na niya ang tunay niyang puso. Ang paglilinang ay parang paglalayag laban sa agos sa simula pa lang. Kung inakala ng Wesley na ito na pumailang lang siya sa langit ng isang beses matapos pumasok sa Shadow Moon Sect, sayang lang ang kanyang mga talento. Tumanggaw si Mateo at sinabing, sige, sabay na tayo. Nang tingnan ng papalayong likuran ng 2 taong iyon, ang disipulong iyon ay may nakapandidiring ekspresyon sa kanyang mukha. Hey! Ang Firecloud Peak ay isang tiwangwang na lupain na may hindi mabilang na mababangas na halimaw na nasa ranggo 4. Mayroon pang ang ilang nilalang na nasa ranggo 5 antas. Mayroon ang hindi bababa sa ilang dosenang tao sa mga disipulo na gustong magbukas ng tirahan. Hindi ako naniniwala na makakabalik pa kayo. Sa Firecloud Peak, tunay ngang mapanglo at mapanglo ito, na may bakas ng mababangas na halimaw sa lahat ng dako. Ang malalakas na alon na nagmumula sa paligid ay nagpaputla sa kutis ni Wesley. Mateo, ang Firecloud Peak na ito ay talagang puno ng mga panganib. Gustong-gusto ng mga taong iyon ang buhay mo. Agad na naunawaan ni Wesley ang intensyon ng mga taong iyon pagkarating niya sa Firecloud Peak. Malabo niyang alam na may mga alitan si Mateo sa 3 pangunahing paksayon, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga taong iyon ay talagang ganito kabangges. Ngumiti si Mateo at sinabing, hanggat hindi ako kayang patayin ng mga pagsubok na ibinibigay sa akin ng iba, lahat ng ito ay magpapalakas sa akin. Ito ay magiging isang bangungot para sa kanila. Naging matamlay ang ekspresyon ni Wesley. Natuklasan niya na napakalayo na niya kay Mateo pagdating sa larangan ng puso. Sa ilalim ng impluwensya ni Mateo, unti-unting nanatag din ang loob ni Wesley. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Wesley. Pinag-isipan ito ni Mateo at sinabing, pamilyarin muna natin ang ating sarili sa kapaligiran. Maglakad tayo patungo sa lugar na may pinakamayamang espiritual na enerhiya. Dahil isa itong hindi pa nabubuong ligaw na bundok, natural na kailangan nating piliin ang pinakamahusay na mata ng espiritual na ugat. Tumanggaw si Wesley at sinabing, ang espiritual na enerhiya sa direksyong timog kanluran ay tila medyo makapal. Tara, pumunta tayo roon at tingnan natin. Tumanggaw si Mateo at nagtungo sa timog kanluran kasama si Wesley. Habang naglalakbay, lalong lumalakas ang pagkamangha sa puso ni Wesley. Ang lakas na ipinakita ni Mateo ay nagtulak sa kanya na huwag tumingin ng diretso sa kanya. Ang mga ordinaryong mababanggas na halimaw na nasa ika-4 na ranggo ay hindi kayang tumanggap ng kahit isang suntok sa harap niya. Kahit ang mababanggas na halimaw na nasa huling yugto ng ranggong 4 na maihahambing sa 8th Firmament Divine Lords ay hindi rin mga kalaban na kayang tumagal ng isang palitan ng laban kay Mateo. Tanging ang mga mababanggas na halimaw na nasa huling yugto ng ranggo 4 lamang ang makakalaban ni Mateo ng pansamantala. Ngunit sa huli, hindi pa rin nila natatakasan ang kapalaran ng pagkatay. Matapos humiwalay kay Queenie, inayos ni Mateo ang kanyang sarili sa Shadow Moon Mountain Range. Sa kasalukuyan, ang kanyang kaharian ay lubusan ng napalakas, at ang kanyang lakas ay lalong bumubuti. Akala ni Wesley noong una, ang kakayahang sampelan ni Mateo ang isang 9th Firmament Divine Lord sa pamamagitan lamang ng isang sampal ay may kasamang swerte.
Ngayon lang niya nalaman na ang Ninth Firmament Divine Lord ay masyadong mahina. Ang Ninth Firmament Divine Lord na iyon ay talagang napakahina para makalaban sa mga mababangges na halimaw na nasa huling yugto ng ranggo 4. At ang mga mababangges na halimaw na nasa huling yugto ng ranggong 4 na ito ay napatay din sa isang suntok sa harap ni Mateo. Sa isang paghahambing, agad na naitatag ang antas. Biglang may lumitaw na inspirasyon sa isipan ni Wesley. Nang maalala ang eksena ng entrance exam, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkabigla. Pinagtatawanan si Mateo ng lahat, iniisip na nakakuha lang ng unang pwesto si Mateo dahil nadungisan siya ng liwanag ni Queenie. Kung titingnan mo ngayon, si Queenie lang pala ang nadungisan ng liwanag ni Mateo. Natural lang na alam ni Wesley ang husay ni Queenie. Ngunit naniniwala siya na kahit gaano pa kalakas si Queenie, hindi rin ito magiging ganoon kadali kapag nakaharap niya ang mga mababangges na halimaw na nasa huling yugto ng ranggo 4. Nitong mga nakaraang araw, personal niyang nasaksihan na nag-iisa na pinatay ni Mateo ang 3 peak late stage rank 4 Fierce Beast. Ang ganitong uri ng kapangyarihang panglaban ay lumampas na sa saklaw ng isang Ninth Firmament Divine Lord. Lumabas na si Mateo pala ang numero 1 tao sa entrance examination sa pagkakataong ito. At ang kaluwalhatiang ito ay walang kahihiyang inagaw ng Immortal Abode Sect at ni Queenie. Pero, bakit hindi nakipagtalo si Mateo? Umikot ang isip ni Wesley na parang kidlat, nag-iisip ng maraming bagay sa isang iglap. Parang medyo iba ang espiritual na enerhiya sa harap, biglang sabi ni Mateo. Nagulat na sabi ni Wesley, iba. Tumango si Mateo at sinabing, ang espiritual na enerhiya rito ay dapat na ang pinakamakapal na lugar sa buong Firecloud Peak. Ngunit sa lugar na iyon, ang espiritual na enerhiya ay napakanipis. Nagulat si Wesley at sinabing, napakalayo ng distansya, nararamdaman mo ba? Ngumiti si Mateo at sinabing, pumunta tayo roon at tingnan natin. Baka may hindi inaasahang matutuklasan. Unti-unting lumapit ang dalawang tao. Totoo nga, natuklasan ni Wesley na ang espiritual na enerhiya ay tila biglang naglaho, at biglang naging mas manipis. Anong nangyayari rito? Sa lohikal na pagsasalita, ang posisyong ito ay dapat na mata ng espiritual na ugat. Bakit napakanipis ng espiritual na enerhiya? Nakasimangot na tanong ni Wesley. Hindi niya napansin na unti-unting lumiwanag ang mga titig ni Mateo. Hey, hindi ko alam kung ang lahi ni Cloudsword o ang lahi ni Soaring Flower, malaking regalo talaga ang ibinigay nila sa atin. Gulat na sabi ni Mateo. Naguluhan si Wesley at sinabing, isang malaking regalo. Napakaliit ng espiritual na enerhiya rito, bakit naman ito magiging isang malaking regalo? Ngumiti si Mateo at sinabing, narinig mo na ba ang tungkol sa Obstructed Tillage Spiritual Eye? Nanginig ang buong katawan ni Wesley nang marinig iyon at nataranta, ikaw. Ang tinutukoy mo ay ang Obstructed Tillage Spiritual Eye na ang kapal ng espiritual na enerhiya ay mas mataas pa sa level 9. Ngumiti si Mateo at sinabing, tama. Sa espiritual na ugat, maraming mga matang may espiritual na ugat. Sila ay hinati sa kabuoang 9 na antas ayon sa konsentrasyon ng espiritual na enerhiya. Pero sa itaas ng level 9, mayroon pa ring ilang napakahirap hanapin na mga spiritual vein terrains. Isa na rito ang Obstructed Tillage Spiritual Eye. Ang mga matang espiritual na ugat na ito ay nangangailangan ng isang napakakomplikadong kapaligiran bago ito mabuo. Bukod pa rito, napakahirap itong matukoy. Kahit na makita ito ng mga ordinaryong tao, maaaring hindi rin nila ito makilala. Siyempre, hindi nito kayang pigilan si Dustless. Ang Obstructed Tillage Spiritual Eye ay may pagsabog ng espiritual na enerhiya na nahahadlangan ng isang espesyal na lupain. Sa paglipas ng panahon, ito ay magbubunga ng napakakapal na espiritual na enerhiya. Kapag nabuksan na, ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay magiging mas mataas kaysa sa level 9. Hey, hindi ba sa tingin mo ay nakabili tayo ng magandang deal? Nakangiting sabi ni Mateo. Tuwang-tuwa rin siya nang makasalubong niya ang isang Obstructed Tillage Spiritual Eye. Sabik na sabik din siyang dagdagan ang kanyang lakas sa kasalukuyan. Ang makaharap ang ganitong uri ng Obstructed Tillage Spiritual Eye ay magpapabilis sa kanyang cultivation speed ng 10 beses. Ang kanyang swerte ay hindi talaga isang ordinaryong kabutihan. 1800. Putok.
Nang ailapag ni Mateo ang huling Divine Essence Stone, ang dating manipis na spiritual energy ay biglang tumalsik na parang pagsabog ng bulkan. Ang marahas na espiritual na enerhiyang iyon ay parang nagkakaroon ng material na anyo. Nakikita ng hubad na mata. Baka sa mukha ni Wesley ang matinding tuwa habang tumatawa, hahaha. Mateo, sa pagkakataong ito, salamat talaga sa iyo. Hindi ko inaasahan na makakasalubong natin ang isang obstructed tillage spiritual eye. Sa ilalim ng ganitong nagngangalit na espiritual na enerhiya, ang pagtagumpayan ko para maging isang 8th Firmament Divine Lord ay kailangan ko ring gawin sa loob ng ilang araw na ito. Sa una, naramdaman niyang masyadong mapanganib ang pagpunta ni Mateo para magbukas ng tirahan. Kaya nga siya pumunta para tumulong. Sa huli, hindi siya nakatulong ng malaki at nakakuha ng malaking baritilyo kapalit ng wala. Ngumiti si Mateo at sinabing, sa konsentrasyon ng spiritual na enerhiyang ito, hindi dapat magkaroon ng anumang alalahanin ang ating cultivation sa loob ng 1,000 taon. Gayunpaman, kailangan nating takpan ang pagsabog ng espiritual na enerhiya dito. Kung hindi, tiyak na aakit ito ng pagnanasa ng mga mapagmasid na tao. Ganoon din ang naramdaman ni Wesley at Tumango, tama ang sinabi mo. Pero ang pagharang sa ganoong kawalang galang na espiritual na enerhiya ay malamang na hindi madali. Ngumiti si Mateo at nagsimulang maglibot muli. Pagkalipas ng ilang oras, ang espiritual na enerhiya sa lugar na ito ay bumalik sa katahimikan. Sa unang tingin, hindi na ito mukhang naiiba sa ibang mga lugar. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ang magulong at umaagos na espiritual na enerhiyang iyon ay nagparelax at nagpabukas sa kanilang mga butas. Nang makita ang abalang figure ni Mateo, lalong lumakas ang gulat sa puso ni Wesley. Hindi maintindihan ng lalaking ito. Kasalukuyang abala ang 2 tao nang biglang naramdaman ni Wesley ang pagtibok ng kanyang puso. Ilang nakakatakot na aura ang biglang lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Kasunod nito, 3 mababangges na halimaw na may iba't ibang anyo ang dahan-daang naglakad palabas ng masukal na kakahuyan mula sa 3 direksyon. Isang mabangis na halimaw na parang USA ang nagsabi sa wikang pantao, "Hey, hindi ko inaasahan na mayroon palang isang espiritual na mata na may ganito kalaking espiritual na enerhiya sa Firecloud Peak na ito." Napakalinaw, nabuksan na ng 3 mababangges na halimaw na ito ang espiritual na karunungan. Mateo. Ito. 3 ranggo ng 5 mababangges na halimaw. Agad na namutla si Wesley. Ang saya ng pagkakatagpo sa obstructed tillage spiritual eye ay agad na naglaho at nawala ng sigla. Abala pa rin si Mateo sa sarili niyang mga gamit at tila wala siyang balak na pansinin ang 3 mababangges na halimaw na ito. Isang baboy ramo rin ang nagsalita sa wikang tao, "Bata, para gantimpalaan ka, personal kang kakainin ng lolo baboy mo." Isa pang higanteng oso ang nagsabi, "Sus Mariosep, matandang USA, walang kinalaman sa iyo ang lugar na ito, lumayo ka pa." Sus Mariosep na itim na oso, sino ka ba sa akala mo? Sa tingin mo ba talaga matatakot sa iyo si Lolo Pig? Hindi man lang inilagay ng 3 mababangges na halimaw sa kanilang paningin sina Mateo at Wesley, na para bang teritoryo na nila ang lugar na ito. Sa pagkakataong ito, dahan-daang tumayo si Mateo at sinabing may mukhang nakahinga ng maluwag, sa wakas tapos na. Sabi ng higanteng oso, "Hey, may kakayahan ang batang ito na itago ng lubusan ang espiritual na matang ito. Hindi niya talaga kayang makakita ng kakaiba mula sa labas. Sige, bata, bilasan mo ang pagtakbo. Bibigyan ka ni Lolo Wolf ng 10 hininga. Kung makakatakas ka, iyon ang ibig sabihin ng pagiging matatag ng buhay mo." Hindi siya pinansin ni Mateo at sabay ngiti kay Wesley, binubuksan na ng natitira ang tahanan. "Tigilan mo na ang pagbato, magtrabaho ka na agad." Mababaliw na sana si Wesley. Paano ang kapal ng kaba ng lalaking ito? Hindi mo ba nakita ang mababangges na halimaw na nasa ranggo ng 5 ranggo na iyon na kinakausap ka? Tumawa ng malakas ang matandang USA habang sinasabing, "Hahaha, Sus Mariosep na itim na oso, binabaliwala ka ng isang rank 4 punk, nakakahiya talaga." Nagalit ang higanteng oso nang marinig iyon at sinabing, "Bro, kinakausap ka ni Lolo Wolf. Narinig mo ba ako?" Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, "Sus Mariosep na itim na oso, kinakausap mo ba ako?" May mga itim na guhit sa ulo ang higanteng oso.
Hindi talaga alam ng batang ito kung ano ang ibig sabihin ng takot. Sus Mariosep, para manggahas kang pagtawanan ang Lolo Wolf mo, mag-ingat ka na baka mabugbog ka ni Lolo Wolf sa isang hampas lang. Galit na galit ang higanteng oso at dahan-daang itinaas ang malalaking kuko nito, na parang hinampas si Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, nagustuhan ba ninyong tatlo ang obstructed tillage spiritual eye? Kung gusto ninyong mag-cultivate dito, pwede rin, pero kailangan ninyong protektahan ng mabuti ang tahanan para sa akin. Kung hindi, palalayasin ko kayong lahat. Natulala ng husto ang tatlong pinakamababait na mandirigma dahil sa mga sinabi ni Mateo. Nakinig si Wesley hanggang sa kumirot ang anit niya. Baliw si Mateo, di ba? Para talagang pukawin ang tatlong magagaling at mababanggas na halimaw na nasa ranggo ng 5 antas. Hahaha, gusto talaga ng batang to na bantayan natin ang pinto niya. Mukhang tanga talaga siya. Papaalisin ka na ni Lolo Wolf. Tumawa ng malakas ang higanteng oso, sabay sampal kay Mateo. Ang sampal na ito ay talagang nakakatakot hanggang sa sukdulan. Hindi mapigilan ang kapangyarihan ng Celestial Deity Realm. Ngunit sa oras na ito, isang walang kapantay na malamig na aura ang biglang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ang aura na ito, mas malakas pa ito kaysa sa palad ng higanteng oso. Putok! Ang malaking katawan ng higanteng oso ay direktang nalipad palabas. Nang makita ng dalawa pang mababanggas na halimaw ang eksenang ito, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha. Paano nila naisip na si Mateo ay mayroon pa ring napakalakas na masamang espiritu na nakapaligid sa kanya? Tiningnan ni Wesley ang masamang espiritu na iyon, may lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Hindi niya inisip na hindi lang pala malakas ang sariling lakas ni Mateo, kundi mayroon pa ring nakakatakot na masamang espiritu na sumusunod sa kanya. Umungol. Umungol ang higanteng oso at galit na sinabi, Sus Mariosep na bata, para manggahas pa akong palihim na atakihin. Patay ka na talaga. Isa ka lang masamang espiritu, akala mo ba makakapagpahinga ka ng walang inaalala? Ngumisi si Mateo at sinabing, dakila at hanggal na oso, hindi sapat ang sarili mo. Samahan mo silang dalawa na umatake. Kahit medyo mahina kayong tatlo, sapat na iyon para bantayan ang pinto ko. Mas lalong ikinagalit ng higanteng oso ang mga sinabi ni Mateo. Punk, pagwawaray-warayin ka ni Lolo Bear. Habang nag-uusap, iwinagayway ng higanteng oso ang nakakatakot nitong higanteng paa, at nakipagbanggaan sa masamang espiritu. Sa pagkakataong ito, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, mabilis na natuklasan ng higanteng oso na siya ay mali. Sobrang mali. Sobrang mali. Hindi maling pahayag ang mga sinabi ni Mateo ngayon lang. Napakalakas ng masamang espiritong ito. Sa ilang rounds, pinalo siya nito hanggang sa wala na siyang kahit kaunting lakas para gumanti, at sumigaw ng kakaiba. Sumigaw ang higanteng oso, bakit pa kayo nagbabato? Ayaw na ba ninyong magkarito? Nang marinig ito ng Baboy Ramo at matandang USA, nagpalitan sila ng tingin at nakisali rin sa labanan. Sa wakas ay bumuti na rin ang sitwasyon nang sabay-sabay na sumalakay ang tatlong mababanggas na halimaw. Gayunpaman, ang masamang espiritu na nasa ilalim ng kontrol ni Dustless ay talagang napakalakas. Ang kanyang Ghost Daw 100 runes ay ginamit sa pinakamataas na antas, na pilit na nagpataas ng combat power ng masamang espiritu sa ilang antas. Tatlong mababanggas na halimaw na nasa ika-5 ranggo ang talagang mahigpit na napigilan ng isang masamang espiritu. Sa tabi, si Wesley ay matagal na natulala sa pagkamangha sa panunood. Ang aura ng masamang espiritong ito ay lohikal na hindi kasing lakas ng tatlong mababanggas na halimaw, ngunit ang kanyang kapangyarihang lumaban ay lubhang nakakatakot. Tama nga, puro kakatwa ang nasa paligid. Hindi niya lang maintindihan kung bakit susuko kay Mateo ang isang masamang espiritu na nasa ranggo ng ika-5 ranggo. Tatlong halimaw at isang multo ang matinding naglaban sa loob ng 2 oras, naglaban hanggang sa magulo ang buong Firecloud Peak. Sa Firecloud Peak, paminsan-minsan ay may mga ungol ng mababanggas na halimaw na maririnig. Sumigaw ang higanteng oso, hindi na lalaban. Hindi na lalaban. Kami. Inaamin namin ang pagkatalo. Ang tatlong makapangyarihang mababanggas na halimaw ay may duguan na ilong at namamagang mukha sa oras na ito, mga sugat sa buong katawan, ang kanilang mga aura ay walang kapantay na magulo. Sa wakas ay natalo sila ni Dustless. Ngumiti si Mateo at sinabing, kumusta?
Pumayag ka na bang bantayan ang pinto ko? Nagpalitan ng tingin ang tatlong mababangas na halimaw at hindi talaga makapagdesisyon kahit sandali. Sila ang mga hari ng Fire Cloud Peak, ngunit nakakahiya ang pagbabantay sa pinto para sa isang tao. Ngunit hindi rin nila nalabanan ang tukso ng Obstructed Tillage Spiritual Eye. Nakakadismaya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.